Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1051 hanggang 1070. Kabanata 1051. Hinayla ni James si Maxine sa lupa at umalis. Matapos nilang makalakad ng ilang metro ang layo, bigla silang nakarinig ng may galit na bulalas. Naramdaman ni James ang isang malakas na puwersa na dumampi sa kanya. Ang tindi ng pagbabante ay nagpapataas ng goosebumps sa buong balat niya. Buong lakas niyang itinulak si Maxine palayo at tumalikod habang nakataas ang kanyang mga kamay para harapin ang pagbabanta. Boom! Nagsalpukan ang puwersa at nagresulta sa isang malakas na pagsabog. Ang mga labi ng mga puwersa ay nagtagal sa hangin at naging dahilan upang ang mga kalapit na disipulo ni Caden ay sumuray-suray mula sa sobrang lakas nito. Ang mga walang true energy ay nahulog sa lupa at umubo ng dugo. Naramdaman ni James ang malakas na puwersa na dumaloy sa kanyang palad at sa kanyang katawan. Namanhid ang kanyang braso, at natisod siya ng ilang metro paatras. Bukod pa riyan, ang enerhiya ng dugo sa kanyang katawan ay bumulaga at naging sanhi ng paglabas ng dugo mula sa kanyang lalamunan. Pinilit niyang tiisin ang sakit habang lumulunok siya ng isang subo ng sarili niyang dugo. Si Tobias ay matatag na nakatayo sa lupa at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng mabangis habang nakatitig kay James. Halos hindi niya maproseso ang katotohanang sapat na ang lakas ni James para makayanan ang pag-atake mula sa kanya. James, magaling ka sa pagtatago ng lakas mo. Hey! Napangisi si James. Tinanong ni Tobias, ang iyong tunay na enerhiya ay lumago ng husto. Sa nakikita mong nakatayo ka pa rin, tama ba ako sa pag-aakalang nakapasok ka na sa ika-6 na ranggo? Ang tagalabas na ito, isa bang pang-6 na ranggo na Grandmaster? Lahat ay nakatingin kay James na hindi makapaniwala. Hindi nila akalain na posibleng naabot na ni James ang ika-6 na ranggo ng ganoon kabilis. Bahagyang ngumiti si James at hindi sumagot sa tanong ni Tobias. Sa halip, iniba niya ang topic at nagtanong, pwede ko bang isama si Maxine? Ikinulong ni Tobias ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran habang sumagot, syempre. Gayunpaman, paalalahanan ko siya na kapag nakalabas na siya sa mga tarangkahan na ito, hindi na siya magiging bahagi ng pamilya Caden at wala na siyang kinalaman sa tayo. Hindi sumagot si James at tumalikod na para umalis. Lumapit siya kay Maxine at hinayla ang palso nito sabay sabing, let's go. Walang pagdadalawang isip na sinundan ni Maxine si James at pareho silang umalis sa compound ng mga Caden. Agad na namutla ang mukha ni James pagkatapos nilang maglakad palabas. Hindi na niya natiis ang pailay at tumulo ang dugo. James. Nagulat si Maxine at mabilis na kumuha ng tisyo para panasan ang dugo sa labi niya. Napakalakas niya. Malamig at mapula ang mukha ni James habang mahinang umungol. I didn't expect Tobias to be so strong. One light blow was enough to agitate my blood energy this much. Inilagay ni Maxine ang braso sa ilalim ng balikat nito at inalalayan si James. Ayos ka lang ba? Kinawian siya ni James. Menor de edad lang na pinsala at hindi seryoso. Magiging maayos din ako pagkatapos kong magpahinga ng kaunti. You're too reckless. How could you reveal your strength so easily? Saway ni Maxine sa kanya. Ayos lang. Sabi ni James, I've always have people aiming for my head. It's not something new. I've been hiding my strength for so long, but it won't be necessary anymore since I plan to take action against Mr. Gabriel. Gusto kong makita kung sino ang may mga bowl ang darating para sa akin noon. Tatanggalin ko ang sino mang magtangkang hawakan ako. At saka, huminto si James at sinabing, wala akong tiwala kay Tobias. Gusto kong makita niya ako bilang isang banta. Doon lang siya magsisimulang kumilos. Baka subukan niyang paalisan ako, at sa sandaling mangyari iyon, siya, ilantad ang kanyang sarili. Si Tobias ay mabait at nagmamalasakit sa kanya. Gayunpaman, ito mismo ang dahilan kung bakit naghinala si James sa kanya.
Ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya ng isang bagay na mali tungkol kay Tobias at na nakikipag-ugnayan lamang siya kay James sa pamamagitan ng isang harapan. Nang marinig ito, natahimik si Maxine. Tara na, tumalikod na si James at umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1052. Sumunod naman si Maxine sa likod ni James. Pagkaalis ng dalawa, lumabas si Tobias sa mansyon ng mga Kayden. Nakatayo siya sa gate at pinagmamasdan ang mga figurine ni na James at Maxine na unti-unting nawawala sa kanyang paningin. Unti-unting nagdilim ang kulubot niyang mukha habang bumubulong, kailan pa ba naging malakas ang enerhiya ng batang ito? Kahit na binuksan niya ang kanyang gobernador vessel, conception vessel, at 8 extraordinary meridians, imposible para sa kanyang true energy na makuha ang dami nito, ng kapangyarihan sa napakaikling panahon. Nalito si Tobias at hindi makabuo ng isang kapani-paniwalang paliwanag para sa bagong hanap ng lakas ni James. Nagdulot ito sa kanya ng lalong pagkabalisa at hindi mapakali. Pagkalabas ng mansyon ng mga Kayden, naghanap sina James at Maxine ng liblib na lugar para makapagpahinga sandali. Umupo si James sa lotus position at inikot ang kanyang true energy para sugpuin ang blood energy sa kanyang katawan. Habang pinapagaling ang kanyang mga pinsala, tinanong niya na nakapikit pa rin ang kanyang mga mata, may nangyari ba sa labas ng mundo noong nanatili ako sa Grand Patriarch? Walang nangyari. Teka, si Quincy mula sa Kensington, sinabing nabigla siya at kailangan ng payo mo. Dahil nagsasanay ka dito sa likod bahay, hindi ko naisip na abalahin ka tungkol. Ano ang sitwasyon sa Kensington? Mabilis na kumilos si Madeline. Sa loob ng isang buwan, naglunsad sila ng hindi mabilang na bagong gamot at agad na kinuha ang domestic pharmaceutical market. Pumirma rin sila ng mga kontrata sa mga ospital sa buong bansa at naging pangunahing tagapagtustos ng gamot para sa mga pangunahing ospital. Samantala, ang Masaya ay nasa bingit ng pagkabangkarote. Maikling ipinaliwanag ni Maxine ang pinakabagong pag-unlad sa Kensington. We're not in a rush. Our target is Mr. Gabriel. Dapat tanggalin muna natin yung mga malalapit sa kanya bago lumipat sa main event. Si Madeline ang unang target natin, Ice ni ELF Sake, Centimo Sigma M mahinahon na sabi ni James. Nga pala. Biglang may naalala si Maxine at nag-aalangan na sinabi, habang nagsasanay ka ng 13 Heavenly Swords, nakipagtipan si Tiara, pero napatingin si James kay Maxine. Ngunit natigilan si Maxine, gusto kong humingi ng opinyon mo pero ayaw kitang abalahin dahil abala ka sa pagsasanay ng 13 Heavenly Swords technique. I took matters into my own hand and ruined her engagement ceremony. Gumuho ang poster ni James habang gulat na nilingon si Maxine. Pinaikot-ikot ni Maxine ang sariling buhok at ngumiti. Although you and Thea have reconciled, I was worried na baka magsisi ka, so, I disguised myself as you and snatched Tiara away from her engagement ceremony. Then, I sent her back to Kensington. Nahirapan si James na makabuo ng magkakaugnay na tugon sa mga padalos-dalos na aksyon ni Maxine. Si Maxine ay lumilikha ng mga salungatan sa walang magandang dahilan. Gayunpaman, hindi niya lubos na maayawan ang mga aksyon ni Maxine. Hindi pa rin siya sigurado sa nararamdaman niya para kay Tiara. Hindi mo na kailangang gawin ito. Pero salamat. Ngumisi si Maxine at ngumiti. Si Thea ay isang disenteng babae, ngunit si Tiara ay mabait din. Mukha siyang malambot ngunit nakakagulat na determinado. Kanina pa niya hinihintay ang sagot mo sa kanya. Pero, wala kang sinabi. I took the liberty of telling her that you'll dalhin mo siya sa pag-iisa sa kanayunan pagkatapos ayusin ang lahat ng mga bagay na nakakagulo. Tuwang-tuwa siya at sinabi pa niyang wala siyang pakialam na kasama mo si Thea. Masaya siyang makasama ang iyong gilid. Nagsalita si Maxine na parang walang kwentang bagay ang ginawa niya. Kinurot ni James ang kanyang mga templo at sinabi sa isang nagbitiw na tono, sinisikap mo bang pahirapan ako? Iyon ay dahil lumaki ka sa makamundong mundo. Sa sinaunang martial art world, ganap na normal para sa isang malakas na lalaki na magkaroon ng maraming asawa. Ganun ba? Nawalan ng masabi si James. Oo naman. The strong dictate the rules of society. If you really desire it, it's not a big deal kung gusto mo si Thea, Quincy, or all of them sa tabi mo.
You're not only strong but you're also a hero. Ikaw nakatadhana akong magkaroon ng higit sa isang babae sa tabi mo. Ang pagkarinig nito ay mas lalong natahimik si James. Hindi niya naisip ang tungkol dito. Sa buong buhay niya, gusto niyang gugulin ito sa isang tao lamang. Ang puso ng isang tao ay may sapat lamang na espasyo para sa isang tao. Paano niya mapapangasawa silang lahat? Ang ideya mismo ay lubhang hindi maiisip. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1053, yung malakas ang nagdidikta ng mga alituntunin ng lipunan, ha? Inulit ni James sa kanyang puso ang sinabi ni Maxine at mas kumbinsido siya habang paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa kanyang sarili. Mabilis siyang umiling at itinaboy ang toksong iyon. Aling kay Maxine, nagtatakang tanong niya, kung ikaw iyon, gusto mo bang ibahagi ang iyong lalaki sa ibang babae? Ako. Napapikit si Maxine sa tanong nito. She was not expecting James to direct whatever she said back at her. Mula pa noong bata pa siya, lumaki siya sa sambahayan ng Caden at dahil dito, nalantad na siya sa mga alituntunin ng sinaunang martial world mula sa murang edad. Ang lahat ng bagay sa kanyang buhay ay mahalagang natukoy na. Alam niya na siya ay karaniwang isang kasangkapan upang bumuo ng mga relasyon sa kasal sa ibang mga pamilya sa hinaharap. Ang pag-aasawa ay hindi isang bagay na pinag-isipan niya noon. Ang tanging naisip niya noon ay ang magpapakasal siya sa isang highly capable martial artist. Kung anong klaseng tao siya o kung gaano karaming babae ang mayroon siya, hindi ito isang bagay na makokontrol niya. Malamang gagawin ko, sabi ni Maxine habang nakalagay ang isang daliri sa baba, kung talented siya at malakas, sino ako para monopolize siya? Pagkarinig nito, mapait na ngumiti si James. Hindi niya maintindihan ang loika ni Maxine. Sa kabila noon, napaisip din siya. Nag-aalinlangan siya sa nakaraan. Dahil dito, binaygo niya ang maraming tao. Kung kaya niyang pakasalan silang lahat, lahat ay masiyahan di ba? Sa sandaling sumagi sa kanyang isipan ang ideya, mabilis niya itong bineto. Talagang hindi. Hindi iyon magiging patas sa sinuman. Not Thea or Tiara. He shook away the messy thoughts and continued circulating his energy to heal his injuries. Tahimik na tumabi si Maxine at pinagmamasdan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi sinasadyang sumili ang isang ngiti sa kanyang mukha. Noon pa man ay iniisip niya na ang kanyang kapalaran ay nasa mga kamay ni Tobias. Hindi sumagi sa isip niya na isang araw ay iiwan niya ang Cadence. Sa wakas, siya ay natapos na malaya mula sa pasanin ng pagiging isang Caden at ang mabibigat na tanikalan na kasama nito. Iniunat niya ang kanyang mga braso, itinaas ang kanyang ulo, at dinama ang simoy ng hangin. Huminga sa sariwang hangin, masaya siyang bamulong, ang pakiramdam ng pagiging malayang gawin ang gusto ko at hindi kailangang gumanap ng perpekto ay napakasarap sa pakiramdam. Iniisip ko kung gaano ito katagal. Alam ni Maxine na pinatalsik siya ni Tobias sa pamilya dahil ayaw niyang masangkot sa labanan ng mga puwersang politikal. Sa kabila nito, gusto pa rin ni Tobias na gamitin si James bilang sandata para patayin si Mr. Gabriel at, kung maaari, itapon din ang tatlo pang pamilya. Kaya naman, pinatalsik niya siya sa pamilya para bigyan si James ng kalamangan na kaya niyang ibigay. Nang protektahan siya ni James kanina, naramdaman niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Sa totoo lang, sobrang nagustuhan niya ang pakiramdam na iyon. Saglit na nagpahinga si James, at matagumpay niyang napigilan ang rumaragasang blood energy sa kanyang katawan at tumayo. Napansin niyang parang tanggang humajejek si Maxine sa tabi niya. Anong tinatawa-tawa mo? Ha? Biglang bumalik sa katinoan si Maxine at inalis ang ngiti niya. Eyes ni ELF Sake, Sentimo Sigma M tanong niya, nakangiti ba ako? Oo. Sincere na sagot ni James, mukhang nakangiti ka ng napakasaya. Hindi ako. Tumalikod si Maxine. Bahagya siyang kinabahan at nahihiya na ilantad ang ganoong panig kay James. Nagmamadali niyang iniba ang usapan at nagtanong, nga pala, kailan mo balak gumawa ng hakbang laban kay Mr. Gabriel? Sinabi ni James, kailangan ko munang makipagkita sa hari at magtanong tungkol sa pagpili ng bagong commander ng Red Flame Army. Isang buwan na ang nakalipas, at dapat na lumabas na ang mga resulta. Pagkatapos kong kunin ang posisyon, maaari na tayong magsimula, pagpaplano mula doon, let's go.
Lumayo si James, at tahimik na tumakbo si Maxine sa likuran niya. Ang mga kamay ni Maxine ay walang pag-iingat, at hindi niya namamalayang nagsimulang ngumiti muli. Biglang may pumasok na tanong sa isip niya, at nagtanong siya, "By the way, James. Sino sa kanila ang gusto mo? Si Thea ba, Quincy, o di kaya'y si Tiara ang nakasama mo noon?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1054. Pumikit si James at nag-isip sandali. Sa wakas, sumagot siya, "Thea. Siya lang ang dahilan kung bakit siya nakatayo dito ngayon." Upang mailigtas siya, si Thea ay nasunog at nasaran ng anyo ng kakilakilabot. Dahil dito, naging isang buhay na impyerno ang sumunod na 10 taon ng kanyang buhay. Dahil sa kanyang sakripisyo, nanumpa siyang protektahan si Thea sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ganun ba? Paano ang first love mo, Quincy? Naniwala siyang buhay ka at naghintay ng 10 taon para sa iyo. As for Tiara, you'll have to take responsibility for that too, total kasama niya ang anak mo. Hearing this, James froze instantly. He turned around and stared at Maxine as the color drained from his face. Anong sabi mo? Tumawa ng mapanoksong sabi ni Maxine, "Tiara's pregnant." Ano? Hindi makapaniwalang bulalas ni James. Buntis siya. Yeah, remember how I pretended to be you at Tiara's engagement ceremony and took her away? Tuwang-tuwa siya at sinabi niya sa akin ang lahat. Plano niyang mag-isa ang anak, pero pinilit ng pamilya niya. Her to get engaged. She was basically left with no choice but to agree. Maxine said with a bright smile, "Congratulations, you're going to be a father soon." How are you feeling? Excited ka na ba? Kinikilig ka? James was not excited or thrilled. His blood ran cold. Paano ito mangyayari? Seryosong tanong niya, alam ba ni Thea na pinapunta mo si Tiara sa Kensington? As she does not. I didn't even dare to tell her. Ano ang gagawin natin kung bigla siyang kumilos? Siya ay isang Grandmaster ng 3 ranggo at Master ng God King Palace. Si Tiara naman, ay ordinaryong tao lang. Tinapik ni Maxine ang balikat ni James at nakangiting sabi, "Don't worry. Itago mo na lang kay Thea at bumili ng villa para kay Tiara para maipanganak niya ang bata at mapalaki ito ng mapayapa." Maxine, I seriously owe you one. Kung hindi dahil sa'yo, nakipagtipan na si Tiara sa iba, at hindi ko malalaman na buntis siya sa anak ko. Nagpasalamat si James kay Maxine. Bagamat hindi siya sigurado kung paano haharapin ang hindi inaasahang sitwasyon, tinulungan nga siya ni Maxine. Sinabi ko na kanina, di ba? Hindi mo naman kailangan magpasalamat. Nagkunwaring nagpout si Maxine at saka tumawa. Sa likod ng mga kamay niya, sumipol siya at naglakad palayo. Saglit na nawala sa pag-iisip si James at sa huli ay hinabol siya. Sa tingin ko kailangan kong bumalik sa Kensington para tingnan ang sitwasyon. Ikaw ang magdesisyon. Napatalsik ako sa mga Kayden, kaya susundan kita saan ka man magpunta at gagawin ang anumang iutos mo sa akin. Ngumiti ng matamis si Maxine, mukhang good mood siya pagkaalis ng Caydens. Alright, I'll head back to Kensington first and meet the king later. Hindi naisip ni James ang pagbubuntis ni Tiara. 3 buwan na ang nakalipas. Paano niya may tatago sa kanya ang isang mahalagang bagay? Sa halip na mag-book ng tiket sa eroplano, dumiretso si James sa rehiyon ng militar para sumakay ng army helicopter papuntang Kensington. Nagpakita ang gloom nang dumating siya sa tarangkahan ng rehiyon ng militar. Nakangiti siyang naglakad patungo kay James at sinabing, "James, pagkatapos ng hindi mabilang na mga pagpupulong at maraming deliberasyon, nagpa siya ang parliament na italaga ka bilang commander ng Red Flame Army at sumang-ayon na hayaan kang panatilihin ang iyong posisyon bilang commander ng Itim Dragon Army. Maaari mong gawin ang lahat ng gusto mo ngayon nang walang pag-aalala. Gayunpaman, ang mga kahihinatnan ay isang bagay na kailangan mong harapin ang iyong sarili." Sige, tumango si James. Ngayon na siya ay commander ng Red Flame Army, mayroon siyang kapangyarihan na ipatupad ang batas sa buong bansa. Gawin mo ito sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Gloom na may seryosong tono, ang pagtatalaga sa iyo bilang commander ay matagal nang napag-usapan dahil maraming tao ang tutol dito. Marami kang gustong gawin, hindi mo dapat masyadong matagalan at harapin ang lahat ng ito ng mabilisan, lalo na si Mr.
Gabriel. Gagawin ko ito sa lalong madaling panahon, ayos ni ELF Sake, Sentimo Sigma M sagot ni James. Babalik ka ba sa Kensington? Tumingin si Gloom kay James nang may pagtatanong. Oo, may nangyaring hindi inaasahan. Pinalakpakan siya ni Gloom sa likod habang pinapaalalahanan si James, bring the blade of justice with you. Kung pumatay ka ng walang pahintulot ng hari, lalabag ka sa batas. Dahil isa ka ng alagad ng batas ngayon, hindi mo dapat sinasadya, lumabag sa batas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1055. Pagkatapos sabihin ni Gloom ang kanyang piraso kay James, mabilis siyang umalis gaya ng pagdating niya. Nanatiling tahimik si Maxine hanggang sa tuluyang mawala sa paningin ng Gloom. Pagkatapos, tinanong niya, babalik pa ba tayo sa Kensington? Oo, tumango si James. Ang pagbubuntis ni Tiara ay isang mahalagang bagay na nais niyang kumpirmahin sa sarili niyang mga mata. Kung pipigilan niya ito, hindi akalain ni James na makakatulog siya ng mahimbing sa gabi. Naningkit ang mga mata ni Maxine habang alam niyang ngumiti. Love is a trivial matter. The country's affairs are much more important. Hindi mo ba narinig na sinabi ni Gloom na dapat kang kumilos ng mabilis at harapin si Mr. Gabriel sa lalong madaling panahon? Kumunot ang noo ni James at nagtanong, then, should we immediately go for Mr. Gabriel? I had planned to get rid of his closest companions first. Don at Maxine shot down his idea and said, ang ultimate target mo ay si Mr. Gabriel, hindi si Madeline. Kung tatanggalin mo muna si Madeline, you'll end up giving Mr. Gabriel a heads up. He'll then be able to take precautions against any following attacks. I suggest na we strike immediately and catch him off guard. James pensively rubbed his chin. May valid points ang proposal ni Maxine. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya. Si Mr. Gabriel ay hindi lumalaban mag-isa, siya ay dumating sa isang buong paksayon. Ang malalang chain reaction na maaaring idulot ng kanyang pagkamatay ay maaaring napakalubha. Huminga ng malalim si James at pansamantalang isinatabi ang problema. Sabi niya, tatawagan ko muna si Tiara para mag-inquire tungkol sa pagbubuntis. Nag-gesture si Maxine na sinasabihan siyang sige. Kinuha ni James ang phone niya, hinanap ang number ni Tiara, at tinawagan. Maya-maya, may tumatawag. James. Isang masayang boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Tiara. Hindi maiwasan ni James na kabahan nang marinig ang boses ni Tiara. Gusto niyang magtanong tungkol sa pagbubuntis ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula, ayos ni ELF Sake, Sentimo Sigma M mabilis na nanuyo ang lalamunan niya kaya napalunok siya ng laway habang naghahanda, magsalita. Kamusta? Good. Magaling ako. Walang pakialam na sagot ng matamis na boses ni Tiara. I'm staying at Cynthia's place right now, don't worry about me, and go ahead with your big plans. Tiara said with a light-hearted chuckle. Saglit na nag-alinlangan si James habang tuluyan siyang naglabas ng lakas ng loob at tinaladkad ang pilit niyang tanong sa kanyang lalamunan. Buntis ka ba? Napahagalpak ng tawa si Maxine nang makita ang ekspresyon ni James. Kinabahan siya at maingat na pinili ang mga salita na para siyang bata na sinusubukang ipaliwanag ang kanilang pagkakamali. Hindi pinansin ni James si Maxine at naglakad na paalis habang hawak ang phone. Sa kabilang side ng telepono, nag-aalangan na sumagot si Tiara, di ba nasabi ko na sayo noong isang buwan? Mabilis mo ba talagang nakalimutan iyon? Pakiramdam ni James ay parang isang malaking bato ang bigat sa kanyang katawan. Nahihirapan siyang huminga. Okay, yun lang ang gusto kong kumpirmahin sayo. Anyway, you should take care. Nauutol na sabi ni James at mabilis na tinapos ang tawag. Nakatayo si Tiara sa labas ng pinto ng villa ni Cynthia sa Kensington. Nalukot sa guilt ang magandang mukha niya matapos niyang marinig ang tunog ng pagbabatay ni James. She muttered quietly, James, I didn't want to lie to you, but Maxine told me ta. Napabuntong hininga siya nang sabihin niya ang mga salitang iyon sa sarili. Noong una, napagdesisyonan na niyang magpakasal sa isang manliligaw na pinili ng kanyang pamilya para sa kanya. Gayunpaman, biglang sumulpot si Maxine sa engagement ceremony at binigyan siya ng lecture na nagsasabing kailangan niyang samantalahin ang kanyang pagkakataon para sa kaligayahan. Pagkatapos,
Pilit siyang inalis ni Maxine na may pangakong tutulungan siya. Nakumbinsi pa niya itong sabihin kay James na buntis siya. Ibinaba ni Tiara ang ulo at naglakad papasok ng villa. Habang papasok siya sa pinto, biglang lumabas si Thea. Kumunot ang noo ni Thea nang makita si Tiara at nagtanong, "Anong ginagawa mo, Tiara? Mukhang kainahinala ka." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1056. Ha? Umangat ang ulo ni Tiara at nakita si Thea. Nabalot siya ng gulat habang nagmamadaling sumagot, "Wala naman akong ginagawa lalo na." Ipinatong ni Thea ang kanyang mga braso sa kanyang balakang at mayabang na tumingin kay Tiara. Then, she said disdainfully, "Tiara, you shouldn't think my husband likes you just because you've slept with him once. My husband is a national hero, and it's not unusual that he'd sleep around with women casually." Ay payuhan na huwag mo siyang guluhin. Wala siyang oras para sa walang ginagawang daldal. Not pestering him. Siya ang nagtanong sa akin na pumunta sa Kensington, mahinang ungol ni Tiara habang nakatingin sa ibaba. Ngumuso si Thea sa kanya at umalis na. Mahigpit na kinuyam ni Tiara ang kanyang telepono at naglakad papasok sa loob na nakayuko pa rin ang ulo. Pagkapasok niya sa villa, hinayla siya ni Cynthia sa isang tabi at mamulong sa nag-aalalang boses, "Anong nangyari? Hinaharas ka na naman ba ni Thea?" Marahang umiling si Tiara at sinabing, hindi niya ako ginugulo." Si Cynthia, "Nagtataka ako, hindi na ba ako dapat bumalik?" "No, I think there's no problem about you coming back. James and Thea are divorced, so you have every right to pursue your own happiness. Don't be afraid, be brave. You have to take life by the reins ta. Sakupin mo ang kaligayahan mo," seryosong sabi ni Cynthia habang panatag ang loob niyang hinihimas ang likod ni Tiara. "Ngunit, no more buts. Oo nga pala, totoo bang buntis ka?" Napatingin si Cynthia sa tiyan ni Tiara na may pagdududa. Pagdating sa Kensington, lihim na sinabi ni Tiara kay Cynthia ang tungkol sa kanyang pagbubuntis at ipinakita pa sa kanya ang medical report. Gayunpaman, walang napansing pisikal na senyales si Cynthia na nagpapahiwatig na buntis pa nga si Tiara. Ayon sa timeline, 12 weeks na ang nakalipas pero wala namang nakitang umbok ang kanyang tummy. "Ma'am." Marahang tumango si Tiara. "Alam ba ni James?" Tumango ulit si Tiara. "Alam ba ni Thea?" Umiling si Tiara sabay sabi habang nanginginig, Hindi pa." "Okay. I'm going to do my martial squats in the yard. You should be careful and don't do anything reckless. You have to keep the baby safe, okay?" Nagpatuloy si Tiara sa paglalakad na may malungkot na mga mata. Si James, na tumawag mula sa para kumpirmahin ang balita, ay tila nabalisa na naman. Katatapos lang nilang magkasundo at sa wakas ay nag-sex na sila, ayos ni ELF sa K, Sentimo Sigma M na pagdesisyonan niyang tretuhin ng mabuti si Thea ngunit ngayon ay nag-aalinlangan dahil sa balitang buntis si Tiara sa kanyang anak. Nasaan ang kanyang sangkatauhan kung hindi niya pananagutan ang kinalabasan na ito? Kung inaako niya ang responsibilidad, paano naman si Thea? Anong problema, James? Gagawin mong permanenteng bahagi ng mukha mo ang mga wrinkles na iyan kung lalo kang sumimangot. Lumapit si Maxine at nagtanong pagkatapos niyang mapansin ang distressed na kilos nito. Napatingin si James kay Maxine na may stress ng ngiti. Buntis talaga si Tiara. Ano ang dapat kong gawin? Maxine shrugged and replied offhandedly, "How would I know? You shouldn't be dwelling on this. Your priority right now is to kill Mr. Gabriel as soon as possible. With that in mind, you should also get the blade of justice. At sa tingin ko, kailangan nating kumilos sa magkabilang panig ng sabay-sabay." Magkabilang panig. Natarante si James. You'll kill Mr. Gabriel while Thea leads the fighters from the God King Palace to attack Madeline. You winasak the research facilities before, pagkatapos ni Madeline na pumalit sa papel ng Emperor, dapat ay ipinagpatuloy niya ang kanilang sinasaliksik noon. Bago ka kumilos, kailangan nating hanapin ang mga pasilidad ng pananaliksik at sirain ang mga ito bilang bahagi ng ating plano. Teka, hindi ko naman sinabi sa'yo, paano mo nalaman? Commandant si Maxine. Of course, I have my own ways, listen to me this time, hindi mo lang papatayin si Mr. Gabriel,
But you'd also able to eliminate all his subordinate, gayunpaman. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Maxine. Tulad ng sinabi mo, ang pagpatay sa kanya ay tiyak na magkakaroon ng hindi masasabing kahihinatnan. Hindi natin matiyak kung gaano karaming tao ang maghahayag ng kanilang sarili o kung ano ang kanilang gagawin. Sigurado ako na ang mga inapo ng Gusek, ang mga Mavericks, ay walang alinlangan na ibabalik ang kanilang mga pangit na ulo. Sa kabutihang palad, hindi na ikaw ang James ng nakaraan. Tiyak na kaya mong manindigan ng mag-isa gamit ang iyong kasalukuyang lakas. Ang mga problemang ito ay hindi gaanong mahalaga sa iyo ngayon. Inaasahan ko rin na malutas mo ang lahat, magretiro, at mabuhay, isang idyllic life in seclusion with your harem of women in the countryside. How beautiful does that sound? Maxine looked at James with a big grin which revealed the dimples on her face. Her smile was contagious. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1057. Curious na tumingin si James kay Maxine. For some reason, pakiramdam niya ay biglang nagbago si Maxine. Sa kabila ng kanyang edad, palagi siyang mature, steady, at kalmado kapag nakikitungo sa mga bagay-bagay. Ngunit ngayon, siya ay kumikilos tulad ng isang malikot na batang babae. Tara na, kailangan nating maghanap ng matutuluyan sa ngayon. Mamaya pa namin plantsahin ang mga detalye. Tumalikod na si James at umalis. Samantala, nakaupo ang isang makisig na binata na naka-cross-leg sa villa ni Madeline sa Kensington. Napatingin siya kay Madeline na abalang-abala sa pagbabasa ng war novel. With a look of dissatisfaction, he cleared his throat and said, "Madeline, it's been more than a month since I've come to Kensington. Kailan mo matutupad ang pangako mo?" Ibinaba ni Madeline ang libro at lumingon sa kanya na may ekspresyon ng matinding disgusto. Kinagat niya ang kanyang dila. "Di ba binigay ko na pera mo? Gamitin lang iyon para makuha ang anumang uri ng babae na gusto mo sa lungsod na ito. Kung hindi mo makuha ang babaeng gusto mo, ibig sabihin hindi ka pa sapat. Paano kung bibigyan kita ng isa pang 10 milyon para magamit mo ito pansamantala?" Baka sa mukha ni Fabian ang pagkadismaya. May dalawang dahilan kung bakit siya umalis sa Medical Valley. Ang isa ay ang makaranas ng makamundong kasiyahan, at ang pangalawa ay ang hamon. Medical skills ni James. Gayunpaman, kahit na matapos ang lahat ng ito, hindi pa rin siya nakakakuha ng angkop na babae o makilala mismo si James. Napatayo si Madeline at Mata Ray na sinabi, "Then, it's settled. May iba pa akong gagawin kaya hindi na kita sasamahan. Kung maaari lang akong mag-iwan sa iyo ng isang piraso ng payo. Kunin ang isa sa mga luxury car mula sa garahe at i-drive ito sa paligid ng University District. Sigurado akong makikita mo ang gusto mo sa ganoong paraan." Matapos magbigay ng personal na payo, umalis si Madeline. Bumungad sa kanyang harapan ang isang binata habang papalabas ng pinto ng villa. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na Amerikana at double cap. Ibinaba niya ang ulo niya at mamulong, "Ms. Gabriel, may dala akong balita mula sa kapital." Tanong ni Madeline, "Ano yun?" Kaninang umaga, may balita na pinatalsik si Maxine sa Cadence. Lumalabas na mayroon siyang makasariling intensyon at sinubukan niyang magnakaw ng mga manual ng martial art mula sa aklatan ng mga Caden. Galit na galit ang mga Caden at gustong habarin ang kanyang kultibasyon, ngunit nakialam si James at dinala siya kasama niya. Oh, nagdilim ang mukha ni Madeline nang marinig ang impormasyong ito. She murmured darkly, isang buwan nang hindi nagpapakita si James. Samantala, ang hari ay nagdaos ng hindi mabilang na mga pagpupulong upang talakayin ang paghirang ng isang bagong emperador. Ang araw na sa wakas ay dumating na sila sa isang resulta, ayos ni ELF Sake, Centimo Sigma M si Maxine ay nagkataon ding biglang na-kick out sa pamilya Caden. Alam ni Madeline na may higit pa sa mga bagay kaysa sa nakikita ng mata. She racked her brains, and her eyes widened when a thought suddenly flashed across her mind. Agad na tinungo ni Madeline ang airport at bumili ng plane ticket pabalik ng capital. Samantala, dumating si James sa mansyon ng emperador sa kabisera. Mula nang mamatay ang emperador, bakante ang lugar. Ngayong naging bagong commander ng Red Flame Army si James, natural na niyang minana ang titulo ng emperor pati na rin ang kanyang mansyon.
Umupo si James sa isang sofa sa isang guest room ng Emperor's Mansion. Si Maxine ay nasa proseso ng pagbabahagi ng kanyang mga haka-haka sa kanya. Pagkatapos ng nangyari noong nakaraan, hindi na magtatatag si Madeline ng mga bagong pasilidad sa pagsasaliksik sa Sol at sa halip ay gagawa siya nito sa ibang bansa. Gayunpaman, hindi sila dapat masyadong malayo at malamang na nasa kalapit na bansa. Dapat nating mahanap ang lokasyon ng lahat ng mga pasilidad sa lalong madaling panahon kung gusto mong wakasan ang mga ito ng permanente. Ma'am, panipi, hamay-hit ng sigarilyo si James at pinagpag ang abo. Bahagyang tumango siya at sinabing, magpapadala ako ng mag-iimbestiga sa bagay na ito. Binalaan siya ni Maxine, bilasan mo. Ikaw ang Dragon King ng Southern Plains, ang commander ng Red Flame Army, at ang pinuno ng 5 commanders. Bukod pa rito, mayroon kang magandang relasyon sa Blythe King. Hindi lang iyon, ang kasintahan ng iyong nasasakupan, si Black Shadow, ay anak ng general na nagbabantay sa northern border. Ikaw talaga ang pinakamakapangyarihang tao sa Sol, pero kay Sol lang. Kung nagkataon, nasa ibang bansa ang mga research institute nila, kailangan mong gumamit ng ibang paraan para imbestigahan sila. Tumigil sandali si Maxine at nagpatuloy. Si Blake ay isang angkop na kandidato para sa trabaho. Siya ang Assassin King at ang founder ng Dark Castle. Bagamat ang mga tao sa ilalim ng Dark Castle ay medyo ordinaryong mamamatay tao, ang kanilang organisasyon ay halos isang pandaigdigang network. Magiging madali para sa kanila na mahuli ang anumang impormasyon sa mga internasyonal na hangganan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1058. At saka, I think dapat dalhin mo si Thea sa kapital. Habang nangyayari ang lahat ng ito, kailangan mong tiyakin na ang lahat sa Kensington ay gumagana ng ligtas. Maglalaban ka sa frontline pero at the same time, hindi mo hahayaang masunog ang hulihan mo. Gagawin ng mga desperado ang lahat para iligtas ang kanilang sarili kapag napipilitin silang pumasok sa isang sulok. Mas mainam na iwanan ang ilang tao mula sa God King Palace sa Kensington para protektahan si Quincy at ang iba pa. Si Maxine ay nagsagawa ng isang simpleng pagsusuri at maingat na ipinakita ang kanyang mga saloobin sa bawat bahagi ng kanilang plano. Ma'am, tumango si James. Isa itong pinag-isipang mabuti at matinong plano. Kinuha niya ang phone at tinawagan si Blake. James, nakakatuwang marinig mula sa iyo, kuya. Mayroon akong magandang balita na ibabahagi sa iyo. Nagtagumpay ako sa paglinang ng aking tunay na enerhiya. Masayang bulalas ni Blake ang unang narinig ni James nang sagutin niya ang tawag. Nagulat si James. Lumakad si Blake sa nakakagulat na bilis. Nagawa niyang linangin ang kanyang tunay na enerhiya sa loob ng kaunti sa loob ng isang buwan. Ice ni ELF sa K, Centimo Sigma M ito ay tila ganap na natural para sa isang inapo ng gusek. Nasa kabisera ako at mayroon akong bagong misyon para sa iyo. Halika rito at isasalaysay ko sa iyo ng personal ang mga detalye. Sige, walang pagdadalawang isip na pumayag si Blake. Pagkatapos, tinawagan ni James si Thea at hiniling na palihim siyang pumunta sa kapital. Gayun din, pagkatapos tawagan ni James ang dalawang tawag sa telepono, muling nagsalita si Maxine, kung ako si Mr. Gabriel o ang paksayo na nasa likod niya. Gagawa ako ng matinding hakbang kung ma-corner ako. Ipinaliwanag ni Maxine ang kanyang katwiran, Mr. Ang pagkamatay ni Gabriel ay magiging tanda ng simula ng labanan sa pagitan ng dalawang paksayon. Kapag napagtanto ng gusek na wala ng pag-asang manalo, susubukan nilang salakayin at sakupin si Sol sa pamamagitan ng puwersa gamit ang Go. Sa paglipas ng mga taon, nagbuhos sila ng pondo sa pagsasaliksik kay Go. Ang resulta ay isang artificial na virus na nagagawang baguhin ang istruktura ng katawan ng isang tao, na maaaring gawing hindi kapani-paniwalang malakas ang isang ordinaryong tao. Kakailanganin nating isaalang-alang ito habang pinipigilan ang isang labanan na sumiklab. Maaari kang makipag-ugnayan sa ilan sa iyong mga pangkalahatang kaibigan. Gayunpaman, walang garantiya na hindi sila mula sa gusek. Ang tanging mga taong mapagkakatiwalaan natin ay ang Black Dragon Army. Dapat silang i-deploy sa kapital para protektahan ang lungsod. Napaungo si James sa hindi pagkakasundo. Kung ipapadala ko ang hukbo ng Black Dragon, hindi ba iyon ang magiging alerto sa ating mga kaaway? Hindi ko naman hinihiling na gawin mo ngayon.
Ibig kong sabihin pagkatapos ng pagkamatay ni G. Gabriel, ang Black Dragon Army ay kailangang pumasok sa capital at makipagsanib puwersa sa Red Flame Army upang mapanatili ang ibang paksayon sa Czech. Hanggat mapipigilan natin sila sa pagkilos, lahat ng iba pa ay malulutas ng madali. Pagkatapos ng lahat ng mga bagay na ito ay maayos, ang susunod na dapat alalahanin ay ang Mount Thunder Conference. Kung sino ang magiging bagong Great Grandmaster ay makakapag-utos sa lahat ng martial artists sa Seoul. Hindi natin maaaring hayaang agawin ng isang tao mula sa GUSEC ang titulo. Kung hindi, ang lahat ng ating pagsisikap ay mauubos. Huff. Huminga ng malalim si James. Napakakomplikado ng lahat. Ang pakikipaglaban sa Southern Plains ay mas simple. Dumampot si James ng isa pang sigarilyo at sinindihan ito. Tinitigan ni Maxine ang sigarilyo at kinurot siya, at saka, dapat bawasan ang paninigarilyo mo. Kaunting panahon na lang mula noong huli mo at marami ka ng naninigarilyo. Hindi pinansin ni James ang payo niya at nagkunwaring hindi ito narinig. Ang Ancient Four at ang hindi mabilang na sinaunang martial artist ay palaging umiiwas na isangkat ang kanilang sarili sa mga away sa politika. Pagkatapos mapili ang bagong Great Grandmaster, sa wakas ba ay mag-uudyok ba ito sa kanila na kumilos? Tumanggaw si Maxine bilang pagsang-ayon. Oo, tiyak, ang mga sinaunang martial artist ay hindi kinikilala ang sino man maliban sa Great Grandmaster. 100 taon na ang nakalilipas, ang dakilang Grandmaster mula sa Mount Thunder Sect ay sumulong at nanawagan ng suporta. Noon lamang sumali sa labanan ang ibang mga sinaunang martial artist. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, lahat ng mga sekta at martial na pamilya ay nagtago sa pag-iisa. Nangako sila na hindi na muling makikialam sa mga makamundong bagay. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang posisyon ng Great Grandmaster. Bukod dito, pinaghihinalaan ko si Mr. Gabriel ay tiwala na makukuha niya ang posisyon dahil iminungkahi niya ang Mount Thunder Conference nang malapit nang makipagtalo ang Ancient Four. Nais niyang pigilan ang sinaunang apat na magkasalungat. Kung hindi, ang sitwasyon ay wala sa kanilang kontrol. Habang nakikinig sa pagsasalita ni Maxine, ibinukan niya ang kanyang bibig para magtanong, sa iyong opinyon, sino ang pinakamalakas na tao sa mundo sa kasalukuyan? Sino ang pinakamalamang na manalo sa posisyon ng Great Grandmaster? Tinapunan siya ni Maxine ng hindi makapaniwalang tingin. Paano ko malalaman? Ito ay depende sa kung ang ikawalong ranggo Grandmaster ay nagpasya na lumahok o hindi. Magiging labanan sa pagitan ng 7th rank Grandmasters kung siya ay hindi sumasali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1059. Nagpatuloy si Maxine. Ang tanging 8th rank Grandmaster na kilala namin ay ang Great Patriarch ng Blythe family. Nagpapakita sila ng mahusay na ambisyon at tiyak na dadalo sa komperensyang ito. Kung ang Blithies ay bahagi ng GUSEC, magiging problema iyon para sa atin. Nag-aalala si Maxine. Walang supporter si James. Hindi posible para kay James na harapin ang isang buong paksayon ng mag-isa. Hindi naman big deal. Ang hari ay magpapahiram sa akin ng isang kamay kung ang sitwasyon ay magiging mahirap. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang paksayon at hindi sa akin lamang. Napakalma ko, pero, napatingin si Maxine kay James at sinabing, kung hindi dadalo ang 8th rank Grandmaster, pipiliin ang Great Grandmaster mula sa 7th rank Grandmasters. Umakyat ka na sa ika-6 na ranggo, at kasama ang iyong Invincible Body CD, mayroon kang pagkakataong makalaban sa isang Grandmaster sa ika-7 ranggo. May tunay na posibilidad na mapanalunan mo ang titulo ng Great Grandmaster. Kahit hindi mo ipaglaban, kailangan mo pa rin. Ano pa ang kailangan kong gawin? Tumingin si James kay Maxine at nagtaas ng kilay. Kailangan mong isabotahe ang komperensya, ngumisi si Maxine. Ngayon, sa lahat ng inilatag, kailangan namin ng isang tao upang sabotahe ang komperensya upang hindi ito magpatuloy ng maayos. Oh, anong plano mo? Wala pa ako. Kailangan ko munang makita kung paano mangyayari ang lahat. Pinag-usapan ni James at Maxine ang mga detalye ng kanilang plano sa mansyon ng emperador. Samantala, dumating si Madeline sa kabisera at pumunta sa isang independenteng patio sa suburb upang hanapin si G. Gabriel. Mr. Gabriel, nagbago ang sitwasyon. Maaaring nagpaplano ang hari na kumilos sa lalong madaling panahon.
Napatingin si Madeline sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na nag-iinit sa tabi ng apoy na may pag-aalala sa mukha nito. Kalmadong tanong ni G. Gabriel, ano ang narinig mo, pray tell? Si James ay hinirang bilang bagong emperador. Hindi naman surprise yon. Ang posisyon ay bakante sa loob ng ilang panahon ngayon, at may kailangang italaga sa kalaunan. Sa kasamaang palad, hindi nakakuha ng sapat na boto ang ating panig, sagot ni G. Gabriel. Bumantong hininga si Madeline bago nagpatuloy, si Maxine ay pinalayas sa Cadence. Ang dalawang pangyayaring ito ay hindi nagkataon lamang. Ang tatlong pamilya mula sa Ancient Four ay pinupuntirya ang mga Caden. Ngayon na ang relasyon sa pagitan ng mga Blithies at ng mga Caden ay bumagsak, ang mga Caden ay walang anumang kakampi. Ang tanging paraan para maprotektahan nila ang kanilang pamilya ay ang pakikipag-alyansa sa hari. Alam ng Tusong Fox na si Tobias na kung idineklara niya ang kanyang katapatan ngayon, susunod ang ibang mga pamilya at magsisimulang pumili ng mga panig. Ang mga puwersa ay malinaw na mahahati, at isang labanan ay sumiklab. Kaya, pinalayas niya si Maxine sa pamilya para matulungan niya si James nang hindi kasama ang mga Caden. Ipinaliwanag ni Madeline ang kanyang pananaw sa sitwasyon. Si G. Gabriel ay tila hindi gaanong nabalisa at sinabing walang pakialam. Ano? Anong magagawa ni James? Bahagi lahat ng plano niya na pilitin ang mga Caden sa isang sulok kung saan wala silang magagawa kundi makipagkampi sa hari. Kapag nangyari iyon, ang iba pang tatlong pamilya na nagpapakita ng sama ng loob sa mga Caden ay natural na pipili ng magkasalungat na panig. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, bumalik ka sa Kensington. Nauubos na ang oras natin. Kailangan nating pabilisin ang mga bagay-bagay. Naiintindihan. Tahimik at atubiling lumabas ng kwarto si Madeline. Siya ay partikular na nagmamadaling bumalik sa Kensington upang balaan siya, ngunit si Mr. Si Gabriel ay tila ganap na hindi nababahala. Para bang parte rin ito ng plano niya. Pagkalabas ng kwarto, seryosong mamulong si Madeline, si Mr. Gabriel ba ay may hawak na trump card? Iniisip ko kung sino o ano iyon. Hindi na ito naintindihan ni Madeline at hindi na ito iniisip. Umiling siya at lumabas ng courtyard. Sabay na naghihintay sina James at Maxine kay Blake at pagdating ni Thea, nagmamadaling pumunta ang dalawa sa kapital nang tawagin sila ni James. Tanghali, dumating si Blake sa Emperor's Mansion. Sok, James, ikaw ay Dragon King na ng Southern Plains, at ngayon ikaw na rin ang bagong Emperor na namamahala sa Red Flame Army. Pangalawa ka lang sa hari in terms of power in Seoul. Nagsimulang gumalaw si Blake pagkaupo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1060. Sinulyapan siya ni James at sinabing, let's cut the flattery short. Kailangan kitang pumunta sa isang misyon. Agad na umayo si Blake at nagtanong, anong uri ng misyon ito? Nandyan ka noong pinatay ko ang emperador. Palihim niyang sinasaliksik ang Guvenom at ginawa itong virus upang lumikha ng hindi mapatay na mga superhuman. Ngayong kinuha na ni Madeline ang kanyang trabaho, dapat ay patuloy pa rin sila sa pagsasaliksik dito online. Kailangan kong gamitin mo ang impluwensya ng Dark Castle para mahanap ang kanilang mga bagong pasilidad sa pagsasaliksik. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Blake nang maputol ang mga labi nito. James, masyadong mataas ang tingin mo sa akin. Napakalaking lugar ng mundo. Saan ko sila hahanapin? Sinabi ni James, ayon sa aming pagsusuri, ang base ng pananaliksik ay hindi dapat na malayo sa Seoul. Malamang ay nasa karatig bansa, kaya dapat mong ituon ang iyong pagsisiyasat sa mga kalapit na bansa. Ang network ng Dark Castle ay halos sumasaklaw sa mundo. Sigurado akong hindi ito magiging big deal para sa iyo. Sige, I'll try my best. Tumango si Blake. Umaasa pa rin siya kay James na bibigyan siya ng isang set ng martial art manuals. Kaya naman sa ngayon, maaari na lamang niyang sundin ang utos ni James. Kailangan ko ito sa lalong madaling panahon. Bigyan mo ako ng resulta sa loob ng 3 araw. Imposible iyon. Umiling si Blake at tumango. Maliban na lang kung bibigyan mo ako ng hindi malinaw na lokasyon para magsimulang maghanap, hindi sapat ang 3 araw. Ayos ni ELF sa K. Sentimo Sigma M kailangan kong maghanap sa buong mundo dahil wala kang lokasyon. Imposibleng mahanap ang mga ito sa loob ng 3 araw.
Kakailanganin ko ng kahit 1 buwan lang. Hindi. Masyadong mahaba ang 1 buwan. Hindi na ako makapaghintay. Gawin ito ng mabilis. Aayusin ko rin ang ibang tao na tumulong sa iyong investigasyon. Sige, I'll do my best, pagsang-ayon ni Blake. Matapos may hatid ang kanyang misyon kay Blake, tinawagan ni James ang Dragon Palace sa ibang bansa. Itinatag ng Elite 8 ang Dragon Palace sa ilalim ng kanyang mga utos. Ang kanilang layunin ay magtatag ng isang bagong kapangyarihan upang siya ay makaahon sa hinaharap na mga kaguluhan sa kabisera. Natatakot siya na maalis siya ng hari pagkatapos niyang may sigawa ang kanyang layunin. Matapos makahanap ng solusyon sa mga isyong bumabagabag sa kapital, madali siyang maalis ni King tulad ng kung paano naalis ng naunang hari ang mga Owen at Davis. Tinawagan ni James si May at natanggap ang ulat tungkol sa kamakailang pag-unlad ng Dragon Palace. Ang Elite 8 ay matagal nang naglilinang, at ang ilan ay nagawa ng linangin ang kanilang tunay na enerhiya. Kaya, matagumpay na naging mga Grandmaster. Ang Dragon Palace ay aktibong gumagana sa buong mundo at nakakuha ng hindi mabilang na kapalaran sa panahong ito. Nakabuo ito ng isang kahangahangang impluwensya sa buong mundo sa maikling panahon. Sinabi ni James ang kanyang kahilingan at hiniling sa Dragon Palace na siyasatin ang mga pasilidad ng pananaliksik na itinatag ni Madeline. Matapos ay relay ang order ay ibinaba na niya ang telepono. James, alis muna ako. Makipag-ugnayan sa akin kung mayroon pa. Magre-report ako sa iyo kapag may balita ako. Hindi nagtagal si Blake sa mansion ng Emperor. Pagkatapos magpaalam kay James ay dali-dali siyang umalis. Maya-maya, dumating na si Thea. Honey, lumapit si Thea at niyakap si James, ibinaon ang mukha sa mga bisig nito. She pouted and said, mahigit 1 buwan kang wala. Miss na kita. Ahem. Umubo ng mahina si Maxine para matakpan sila at sinabing, nandito kami para pag-usapan ang mga importanteng bagay. Ang iyong lovely-dovey act ay makakapaghintay hanggang ngayong gabi. Binitawan ni Thea si James at umupo sa tabi nila. Inipit niya ang isang buhok sa likod ng kanyang tainga habang nagtanong, tinawag mo ba ako dito dahil may nangyari? Oo, tumanggaw si James at sinabing, napaka-importanteng bagay. Ang pakikipagtulungan ng God King Palace ay mahalaga sa operasyong ito. Ipinaliwanag ni James ng detalyado ang kanilang plano. Habang nakikipag-usap siya kay Gabriel, kailangan niya si Thea na pamunuan ang God King Palace para sirain ang mga research base na itinatag ni Madeline at lipulin ang lahat ng may kinalaman sa pananaliksik, kasama si Madeline. Oo naman, halos hindi napigilan ni Thea ang excitement. Matapos ang mahabang panahon na paghihintay, sa wakas ay matulungan niya si James. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa determinasyon at buong kumpiyansa niyang sinabi, Honey, hindi kita pababayaan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1061. Pagkadating ni Thea ay nagsimulang mag-usap ang tatlo sa kanilang plano. Di nagtagal, naplansya nila ang mga detalye at nagsimulang bumuo ng magkakaugnay na plano. Matapos gugulin ang isang buong hapon sa pagtalakay nito, pansamantalang natapos ang plano. Ngayon, kailangan nilang hintayin ang resulta ng investigasyon ni Blake at alamin kung nasaan si Mr. Gabriel. Pagkatapos nilang kolektahin ang lahat ng impormasyong kailangan nila, sa wakas ay oras na upang may sigawa ang mga bagay-bagay. Iyon lang muna. Nakahinga ng maluwag si Maxine at sinabing, magtatagumpay lang ang operasyon natin. Walang anumang puwang para sa kabiguan. Ang mga kahihinatnan ng kabiguan ay magiging lubhang nakamamatay. James furrowed his brows worriedly as he said, I still don't even know what Mr. Gabriel looks like, let alone his whereabouts. Naplano na nila ang lahat maliban sa isang napakalaking bump sa kalsada, sino nga ba si Mr. Gabriel? Pumikit si Maxine para mag-isip bago siya muling nagsalita, I've never seen him before either. I think the king might have an idea. You should go and talk to him. Got it. Aalis na ako. Tumayo si James. Maghintay. Biglang may naalala si Maxine at bigla niyang hinawakan ang braso ni James para pigilan siya. Tumigil si James sa paglalakad at lumingon sa kanya. Sabi ni Maxine, I don't think you should rush it. For now, we should do something to attract their attention. It'd be more suspicious if we continue to lay low without making any moves.
Now that you're the commander ng Red Flame Army, ang iyong kawalan ng aksyon ay tiyak na magbabantay sa kalaban. Tiyak na maghay-hinala si Mr. Gabriel sa iyo. Itinagilid ni James ang kanyang ulo. Kung gayon, ano ang iminumungkahi mong gawin ko? Ngumiti si Maxine at sinabi, natural, dapat kang magdaos ng Grand Succession Ceremony at ipahayag sa buong bansa na itinalaga ka bilang bagong commander ng Red Flame Army, a power-hungry fool. Baka dumalo pa siya sa succession ceremony mo na magbibigay sa atin ng pagkakataong makilala siya. Pinag-isipan ito ni James at sumang-ayon sa kanyang mungkahi. Tatagal ng ilang araw o mas matagal pa para matukoy nila ang lokasyon ng mga pasilidad ng pananaliksik. Samantala, ang balita ng kanyang pagkakatalaga bilang bagong emperador ay nagsimula na sa paglibot sa mga makapangyarihang bilog sa loob. Kung ipagpapatuloy niya ang pagiging low profile nito, tiyak na magdududa ito ng mga tao, at tiyak na ipagpalagay nilang may nangyayari. Sige, I'll go sort out plans for the ceremony now. Mabilis na lumayo si James. Pagkaalis ni James, sumando si Maxine sa sofa at tumingin kay Thea. She asked with a disarming smile. Thea, kumusta ang relasyon niyo ni James ngayon? Magaling. Tumingin si Thea kay Maxine at mariing sinabing, will we marry after this whole thing blows over? Is it really great, though? I'm afraid still waters run deep. Hindi mo ba alam na bumalik si Tiara sa Kensington? Napangiti tuloy si Maxine habang nakatingin kay Thea na para bang may tinatansya na pagbabanta. I'm aware, so what of it? Walang pakialam na sagot ni Thea. Ang mayroon lang siya ay ang kanyang kagwapuhan at kung magsalita tungkol dyan, parang madudurog siya sa kaunting pagpindot. Paano siya anumang anyo ng mabubuhay na kompetisyon para sa akin? Kinokontrol ko ang God King Palace at makakatulong ako kay James sa labanan. Kahit na ang isang bulag ay malalaman kung sino ang mas mabuting piliin, confident na nagsalita si Thea. Umiling si Maxine at sinabing, not necessarily, what if, buntis si Tiara. Nanlaki ang mga mata ni Thea na nagbanta na lalabas sa kanyang bungo habang diretsyong nakatitig kay Maxine. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at maingat na nagsalita, ano ang sinabi mo? Paano siya posibleng mabuntis? Matamlay na tumawa si Maxine at inilapag ang katawan sa couch. Sinasabi ko lang, what if? I mean, nakipag-sex naman siya dati kay James, so it's possible. I just mentioned it casually, don't take it to heart. I'm tired, so I'll be taking shower. Tumayo siya at umalis. Hindi man sinasadya, halatang kinilig si Thea sa sinabi nito. Ang mga salita ni Maxine ay kumaway sa pagtitiwala ni Thea. Talaga bang buntis siya? Ano ang mga pagkakataon? Agitated na bulong ni Thea. Kung ganoon nga ang kaso, masisira ang relasyong ibinuhos ni Thea sa pag-aayos. Alam ni Thea kung anong klaseng tao si James. Siya ang tipong sineseryoso ang kanyang mga responsibilidad at obligasyon. Kung talagang buntis si Tiara, malalagay sa alanganin ang posisyon ni Thea. Posibleng iwanan siya ni James para panagutin si Tiara. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Napatikip ng ngipin si Thea at kinagat-kagat ang dulo ng hinlalaki niya. Sa kanya si James, at walang pinayagang agawin siya. Habang nangyari ito, pumasok si Maxine sa banyo na may hanging humakbang. Sa kanyang mukha ay isang maliit na ngiti, as if she was pleased na parang sumasayaw lahat sa himig niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1062. Pumunta si James sa base ng Red Flame Army. Bumaba siya ng sasakyan sa tarangkahan ng rehiyon ng militar ng Red Flame Army. Bago siya makalapit sa command center, biglang nakaharang ang kanyang dinadaanan. Itinutok ng ilang fully armed soldiers ang mga muzzles ng kanilang mga assault rifles kay James na dahan-daang naglalakad patungo sa kanila. Anong ginagawa mo? Dumilim ang mukha ni James. Kilala mo ba kung sino ang tinutukan mo ng mga baril mo? Opo, sir. Lumapit ang isang one-star general, tumayo sa harap ni James, at sumaludo sa kanya. Ikaw ang commander ng Black Dragon Army, ang Dragon King ng Southern Plains. Gayunpaman, ito ang base ng Red Flame Army. Wala kang karapatang pumasok, kung hindi, malalampasan mo ang iyong autoridad. Kami may karapatang pigilan ang mga tagalabas sa pagpasok sa aming base. Sinulyapan ni James ang general at tinanong, ano ang pangalan mo? Sir,
Ako ang Deputy Commander ng Red Flame Army, Nathaniel Carlson, magalang na sagot ni Nathaniel. Hindi niya sinabihan ang kanyang mga nasasakupan na ibaba ang kanilang mga baril sa kabila ng kanyang magalang na pag-uugali. Sir, ito ang base ng Red Flame Army. Kahit na ikaw ang Dragon King, binigyan ka lang ng autoridad na pamunuan ang Black Dragon Army at wala kang karapatang isali ang iyong sarili sa mga gawain ng Red Flame Army. Nais kong hilingin na umalis ka kaagad sa aming lugar. General Carlson, hindi mo ba alam na ako ay itinalaga bilang commander ng Red Flame Army ng Parliament? Oo, nakatanggap ako ng balita tungkol dito, ngunit wala pang opisyal na dokumento ng appointment. Kung gusto mong makapasok sa aming rehiyon ng militar, kailangan mong magpakita ng opisyal na patunay ng iyong appointment. Natatakot ako na maaari ko huwag kang papasa kung wala ka nito. Dumating lamang si James upang ipaalam sa Red Flame Army na magkakaroon siya ng kanyang succession ceremony sa kanilang base. Alam niya na ang mga rehiyon ng militar ay hindi dapat makialam sa isa't isa o basta-basta payagan ang mga bisita, lalo na kung sila ay miyembro ng isa pang puwersang militar. Dahil tumanggi ang Deputy Commander ng Red Flame Army na payagan siyang makapasa, wala siyang pagpipilian sa bagay na iyon. Mahigpit na itinuro ni James ang kanyang daliri kay Nathaniel at sinabing, "Sige, General Carlson. Maghintay ka lang." Pagkatapos, umikot siya sa kanyang sakong at umalis sa rehiyon ng militar. Pagkaalis ni James, ibinaba ng mga sundalo ng Red Flame Army ang kanilang mga armas. Isang sundalo ang maingat na nagpahayag ng kanyang pag-aalala, "General Carlson, nasaktan ba natin ang bagong commander? Paparusahan ba niya tayo pagkatapos niyang maupo sa pwesto? Ano ang kinakatakutan mo?" Tungkulin ng isang sundalo na itaguyod ang disiplina ng militar. Bumalik sa pagpapatrol. Matapos mapapanatag ang kawal, tumalikod si Nathaniel at mabilis na naglakad palayo. Samantala, dumiretso si James sa Peace Mansion. Umupo siya sa sofa ng sala at nagreklamo, "We really ought to do away with some of our *30 rules." Nagbabasa ng dyaryo ang hari nang marinig niyang bamulong si James. Ibinaba niya ang dyaryo at nagtanong, "Anong problema? May sumakit ba sa iyo?" "Pumunta ako sa base militar ng Red Flame Army upang makakuha ng mas magandang ideya sa lokasyon dahil ilang taon na akong hindi nakapunta roon, ngunit tumanggi ang mga sundalo na payagan akong makadaan. Lahat sila ay may lakas ng loob na humarap sa Dragon King." Iritadong pinulot ni James ang isang sigarilyo sa mesa at hinayla ng matagal. Tumawa ang hari at sinabi, "Normal iyan, James. Ito ay isang patakaran na itinatag mula noong itatag ang bansa na nilayon para sa mga rehiyon ng militar na tumayo ng nakapag-iisa. Ito ay upang ang mga commander ay kumilos bilang isang check at balanse para sa bawat isa at ito ay nilayon din, bilang panukala laban sa oligarkiya." Hinaplos ng kamay ang kanyang buhok sa pagkabalisa, lumingon si James sa hari at nagtanong, "Kailan ibibigay ang mga dokumento ng appointment?" "Bakit? Nagmamadali ka ba?" Tinaasan ng kilay ng king si James. James chuckled and said, "It's not that I'm in a hurry. It's just that the news are already started spreading internally. Since the vote has been passed, I assumed the appointment document would be issued quickly so I can hold a succession ceremony. Nais kong anyayahan ang lahat ng mga kilalang tao sa kabisera upang saksihan ang aking paghalili bilang bagong emperador. Maganda rin kung magpakita si Mr. Gabriel." Natigilan ang hari, biglang pumasok sa isip niya ang isang pag-iisip, at nakangiti siyang sumagot, "Sige. Magkakaroon tayo ng meeting bukas ng umaga para isulat ang iyong letter of appointment. Pagkatapos na ma-stamp ng 3 partido, ipapadala sa iyo ang dokumento." Panipi. Alam ni James na ang paghirang ng bagong commander ay isang mahirap na proseso. Una, kailangan nilang magkaroon ng mga pagpupulong upang talakayin at iboto ang mga iminungkahing kandidato ng bawat partido. Matapos magkaroon ng sapat na boto ang mga kandidato, kailangang itatak ng 3 partido ang mga opisyal na dokumento, ang hari, ang gobyerno, at ang hukbo. Pagkatapos lamang ng pag-aproba ng 3 partidong ito maaari siyang opisyal na manungkulan bilang commander ng Red Flame Army. "Sige, kung gayon, hihintayin ko ang iyong paborebleng tugon." Tumayo si James at umalis, hindi nalilimutang sausahan ang mga premium na sigarilyo sa mesa ng hari. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling.
Kabanata 1063. Kinuha ni James ang sigarilyo at umalis sa Peace Mansion. Pagkatapos maglakad palabas, hinabol siya ni Gloom, tinawag siya, James. Lumingon si James habang nasa bulsa ng pantalon ang mga kamay habang nagtatanong, anong problema? Maingat na pinagmasdan ni Gloom ang kanilang paligid, hinayla si James sa isang liblib na lugar na walang mga bantay, at bamulong, nais malaman ng hari ang iyong buong plano. Tiningnan siya ni James ng patag, wala pa akong konkretong plano. I'll think about it after. Officially the commander of the Red Flame Army. What's wrong? Are you implying that you don't trust the king? Kumunot ang noo ni Gloom na may pagdududa. Ibinasura ni James ang kanyang mga alalahanin. Tiyak na hindi, gaya ng sinabi ko, wala pa akong matibay na plano sa ngayon. Hindi ito isang simpleng bagay at nangangailangan ng maraming maingat na pag-iisip upang may sagawa ito. Talagang sasabihin ko sa hari pagkatapos kong i-hash ang mga detalye. At saka, kakailanganin ko ang tulong ng hari kung hinihingi ito ng sitwasyon. Ikaw, napabuntong hininga si Gloom at tinapunan siya ng nag-aawang tingin. Biglang naalala ni James ang isang bagay at dinala ito, nga pala. Alam kong may nakatayo sa likod ng hari. Kung hindi, imposibleng makakuha ng kapangyarihan noon. Narinig ko na ang pangalan niya ay Mr. Lee. Ano ang kanyang pinagmulan? Tumingin si Gloom kay James na may mabagsik na ekspresyon at bamulong ng masama. James, hindi mo dapat idikit ang iyong ilong sa hindi nararapat. Nagkibit balikat si James at sinabing, I had a feeling you'd respond like this. Alright, I'm heading off. Tumalikod siya at umalis. Pinagmasdan siya ni Gloom na umalis bago muling pumasok sa mansyon. Hari, pagkapasok sa bahay, magalang siyang tumawag. Ipinagpatuloy ng hari ang pagbabasa ng papel habang nagsasalita, may ibinunyag ba si James? Umiling si Gloom sabay sabing, hindi, pero humingi siya ng impormasyon tungkol kay Mr. Lee. Ganun ba? Nagulat ang hari, hindi niya inaasahan na magtatanong si James tungkol kay Mr. Lee. Sa tingin mo ba ay maaasahan pa rin si James na kaalyado? Ngayong siya na ang Dragon King ng Southern Plains at ang commander ng Red Flame Army of the Capital, madali siyang maglunsad ng isang pag-atake at angkinan si Saul bilang kanyang sarili kung siya ay magsasama-sama. Ang lakas ng dalawang hukbo, nag-aalalang itinago ng hari ang kanyang mga daliri. Idiniin ni Gloom ang kanyang mga labi sa nakatulala na katahimikan. Hindi niya inaasahan na mag-aalala ang hari tungkol sa isang hindi malamang bagay. Nag-isip siya ng ilang sandali at sumagot, hindi mo ba siya pinagmamasdan mula sa simula? I don't think James is the type of person na gagawa ng ganyan. Totoo iyon, ngunit ang mga tao ay maaaring magbago. Kapag ang isang tao ay nakamit ang pinakamataas na kapangyarihan, ang kasakiman ay malamang na umusbong din. Kung siya ay may ganoong mga pag-iisip, kung gayon ang bansa ay mahahati sa tatlong pangkat. Ang balanse ng kapangyarihan sa Saul ay ganap na magugulo. Ang huling resulta ay mahirap hulaan. Sinabi ni Gloom, si James ay hindi dapat maging isang taong may ganitong uri ng mga ambisyon. Ngunit, kung mayroon siyang ganoong mga pag-iisip, dapat nating alisin siya bago siya magkaroon ng pagkakataon na maging isang banta. Kinawayan ng hari ang kanyang kamay at sinabing, oobserbahan natin siyang mabuti sa ngayon at gagamitin natin siya para sirain ang kasalukuyang balanse sa pamamagitan ng pagpapabagsak kay Yaroslav Gabriel. Wala pang isang taon ang halalan, at kailangan nating lutesin ang mga problemang ito sa panahong iyon. Sa lahat ng ito, walang ideya si James na nag-iingat sa kanya ang hari. Sa kanyang pagbabalik, iniisip din niya ang hari. 30 taon na ang nakalilipas, nabalitaan niya ang tungkol sa nangyari noong naluklak ang hari. Noon, ang dating Black Dragon ay namatay sa parehong oras. Ang Black Dragon na nanunungkulan sa oras na iyon ay tiyak na nagtapos sa isang pampulitikang sakripisyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1064. Ang hari ay dapat na gumamit ng walang prinsipyong paraan upang makakuha ng kapangyarihan. Habang nawawala sa pag-iisip, nakarating siya sa napakalaking tarangkahan ng mansyon ng emperador. Si Thea ay nagsasanay ng kanyang martial arts sa bakuran. Ang kanyang katawan ay lumulutang ng 1 metro sa ibabaw ng lupa habang ang kanyang mahaba at itim na buhok ay sumasayaw sa hangin.
Ang kanyang katawan ay naglalabas ng malakas na aura na naging dahilan upang ang mga nalaglag na dahon sa lupa ay pamatak sa kanyang katawan. Napahinto si James para panoorin si Thea na nagsasanay. Napansin ni Thea ang pagbabalik ni James at agad na tumigil sa pag-practice. Matatag siyang bumagsak sa lupa at tuwang-tuwang sumugod sa kanya. Malaki ang ngiti sa kanyang mukha habang sumisigaw, "Honey, you're back." Tinitigan ni James ang namumula na mukha ni Thea at nagtanong, "Thea, anong pina-practice mo? Kakaibang-kakaiba ang aura sa paligid mo." Ipinaliwanag ni Thea, "Ito ay tinatawag na espiritual na sining. Itinuro ito sa akin ni Sir Kayden. Noong bata pa siya, nakita lang niya ito at sinabing ito ay isang makapangyarihang paraan ng paglilinang. Ang paglilinang ay nagbibigay daan sa isang tao na linangin ang makapangyarihang true energy, at kapag ang isa ay nagsasanay hanggang sa sukdulan nito, ang true spirit energy ay maaaring gawin." "Ganyan ba talaga kalakas?" Kumunat ang noo ni James at gumawa ng komplikadong ekspresyon. Sobrang lakas. Nandyan din ang spiritual palm technique na pwedeng i-practice gamit ang spiritual arts. Pero, hindi ko pa nararating ang ganoong level ng cultivation. Your so-called spiritual art is a martial art created by a devil." Isang malamig na boses ang nagtama sa kanya. Lumingon si James at tumingin sa direksyon ng boses. Lumakad si Maxine na nakasuot ng isang set ng pulang pajama kasama ang kanyang mahabang kulay chestnut, magulo ang buhok. Tinaasan ni James ng kilay si Maxine. "Alam mo rin ba ang tungkol sa spiritual arts?" Tumanggaw si Maxine. Tumingin siya kay Thea at sinabing, "Ayon sa mga sinaunang scroll, isang diablo ang lumitaw sa martial world 800 taon na ang nakalilipas. Ang diablo ay walang awa at pinatay ng walang pinipiling kahit isang maliit na piraso ng awa. Ang kanyang martial art technique ay walang kapares, at walang sino man sa buong martial world ay nagawang tumayo sa kanya ay napatay. Ang spiritual art at spiritual palm ay ganap na naglaho sa martial art world mula noon. Sa paanuman ay nakuha ni Thomas Kayden ang set ng martial arts na ito. Binaliwala niya ang martial arts ng mga Kayden at sa halip ay nag-practice ng spiritual art. Pagkatapos, nawalan siya ng kontrol sa sarili niyang lakas at nauwi sa pagpatay sa mga miyembro ng sarili niyang pamilya." Nagkatikip si James habang nakikinig kay Maxine. Na-frame si Lolo, dahil may nakalusot sa kanya habang siya ay nagsasaka, dahilan upang siya ay magdusa ng energy deviation at mawalan ng kontrol. Iyan ang bersyon na ipinasa mula kay Thomas kay Thea at mula kay Thea sa iyo. Si Thomas lang ang nakakaalam ng totoong katotohanan ng nangyari. Hindi pinansin ni Maxine ang halatang galit na nakadirekta sa kanya sa tuwing may usapan tungkol sa kanyang lolo. Tumingin si Maxine kay Thea at nagtanong, "May napansin ka bang discomfort habang nagsasanay, Thea?" "No, I don't feel anything wrong with my body," natatarantang sagot ni Thea. Tumingin si James kay Thea, tumayo sa harapan niya, at sinabing, "Naisip ko lang na medyo kakaiba ang pakiramdam ng true energy niya. Maliban doon, wala akong ibang naramdamang abnormal. At saka, hindi ako naniniwala sa ganoong bagay, bilang devilish energy. Ito ay ganap na nakasalalay sa karakter ng isang tao. Ang isa na nagsasagawa ng tradisyonal na martial arts na may masamang intensyon ay maaari ding maging demonyo. Iyan ay hindi totoo. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na devilish energy ay dahil ang paglinang nito ay may malalim na masamang epekto sa paghuhusga at nerbiyos ng isang tao. Hinihimok nito ang isa na gumawa ng mga masamang aksyon." Hindi sang-ayon si James sa pananaw ni Maxine. Ang mga diskarte sa martial art ay isang tool lamang para mapahusay ang true energy ng isang tao. Sa huli, ang mga sariling desisyon ng isang tao ang humuhubog sa kanilang pagkatao at mga pagpipilian. "Honey, I don't think there is anything wrong with spiritual arts." Pinilit ni Maxine ang kanyang dila. Marahil tama si James. Depende ito sa cultivator. Gayunpaman, ang spiritual art at spiritual palm ay kasumpa-sumpa sa isang masamang dahilan. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang mabisyo na martial technique. Dapat kang mag-ingat habang naglilinang at huminto ka agad kapag naramdaman mong may sira. Bahagyang tumanggaw si Thea. "Ma'am, mag-iingat ako." Nagpatuloy si Maxine. Bukod sa kakilakilabot na mga asosasyon nito, ang spiritual art ay pinarangalan na isa sa pinakamataas na sining sa martial history. Kung tutuusin,
Wala pang maraming Grandmaster sa ikawalong ranggo mula noong sinaunang panahon, ngunit ang Diablo na lumikha ng spiritual art ay isang walang katulad na Grandmaster sa ang rurok ng ikawalong ranggo, napakalapit na nilang maabot ang ika-9 na ranggo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1065. Lumaki si Maxine sa sambahayan ng Kayden, isang sinaunang martial family na may hindi mabilang na mga makasaysayang libro na ipinasa na may mga detalyadong tala ng mga nakaraang kaganapan. Maaaring hindi niya alam ang mga detalye tungkol sa mga personal na paghihiganti ng pamilya, ngunit nabasa niya ang mga talaan tungkol sa spiritual art. Nakatingin kay Thea, nagpatuloy ito habang nakatitig sa kanya ng diretso sa mata. Nabasa ko sa mga talaan na ang spiritual palm ay isang brutal na pamamaraan. Pagkatapos na ang true spirit energy ng isang tao ay pinuhin sa malaking lawak, ang kanilang true energy ay magiging mabangis, kumalat sa buong katawan ng biktima, katawan habang unti-unting nabubulok hanggang sa mamatay. Nakakatakot ba? Nayanig ang desisyon ni Thea. Kanina pa niya sinasanay ang pamamaraan ngunit hindi siya nakaranas ng anumang problema. Ang true energy sa kanyang katawan ay hindi rin nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging makasalanan. Itinuro ni Maxine ang isang puno sa bakuran at sinabing, subukan mo. Gamitin ang iyong true energy para matamaan ang punong iyon. Nang marinig ito, itinaas ni Thea ang kanyang kamay at itinoon ang kanyang true energy sa kanyang mga palad. Ang kanyang true energy ay nagsama-sama sa isang malakas na puwersa at binaril ang mga dahon sa puno. Ang mga dahon ay agad na natuyo at nahulog sa lupa. Lumapit si James, pinulot ang isang nalaglag na dahon, at dinama iyon sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang masamang puwersa habang hawak niya ito. Nakakabahala na nagpatayo ito ng balahibo. Si Maxine ay sumenyas at bahagyang itinuro, "You see, totoo naman, di ba?" At ang level na ito ay noong nagsimula pa lang itong linangin ni Thea. Ang kanyang true energy ay magiging mas mabangis kung ipagpapatuloy niya ang paglilinang ng 10 hanggang 20 taon pa. Malungkot na ekspresyon ang ginawa ni James habang hinahayaan niyang mahulog ang dahon pabalik sa lupa. Thea, dapat mong ihinto ang pagsasanay sa pamamaraang ito ng paglilinang sa lalong madaling panahon. Paano kung ipapasa ko sa iyo ang manual ng Heavenly Breath? Isa rin itong pambihirang pamamaraan ng paglilinang at malamang na kasing husay o mas mahusay kaysa sa spiritual art. Ang pamamaraang ito ng paglilinang ay magbibigay daan din sa iyo, upang isagawa ang Invincible Body CD. Nang makita niya ang epekto ng teknik na pina-practice niya, natakot si Thea. She absolutely didn't want to end up a heinous person and immediately relented to James's request, "Okay, I'll stop." Bigla siyang may naisip at sinabing, ngunit ginagamit din ni Sir Kayden ang pamamaraang ito ng paglilinang. Bakit ang kanyang true energy ay hindi kasing kaayla-hilakbot gaya ng inilarawan mo? Nakita ko na siyang gumamit ng kanyang true energy noon. Ito ay talagang true yang enerhiya. Umiling si Maxine at nagkibit balikat. That I'm not sure of. Siguro 30 years ago, nag-practice din siya ng iba pang martial arts pagkatapos ma-abolish ang cultivation base niya. Hindi kaya hindi maganda si Lolo. Ang mga sulok ng labi ni James ay kurbadang pababa sa kawalan ng katiyakan. Kung ang spiritual art ay kasing kaayla-hilakbot gaya ng inilarawan ni Maxine, malamang na nagkaroon ng problema ang kanyang lolo habang naglilinang 30 taon na ang nakakaraan. Siguradong hindi ito dahil may umambos sa kanya. Marahil, nagsimula siyang mag-hallucinate kapag may nangyaring mali sa kanyang cultivation. Sa unang pagkakataon, nagsimulang mag-alinlangan si James tungkol kay Lolo. Sa panahon ng apoy na tumupok sa kanyang pamilya 10 taon na ang nakalilipas, ang kanyang lolo ba ay nagal-inang ng martial arts noon? Bakit niya titignan ang mga miyembro ng kanyang pamilya na nasusunog hanggang sa mamatay kung matagumpay siyang naging cultivator muli? At muli, hindi nito ipinaliwanag kung paano rin siya nakatakas sa apoy. Ang mga misteryo sa likod ng kanyang lolo ay nagpaikot sa ulo ni James. Tumingin siya kay Thea, alam niyang nakipag-ugnayan muli ito kay Thomas kamakailan lang. "Thea, bumalik ka sa kwarto kasama kita. Ituturo ko sa iyo ang Heavenly Breath." Inilayo ni James sa palso si Thea. Nakakunot ang noo ni Maxine habang nakatayo sa bakuran at pinagmamasdan ang dalawa na naglalakad palayo, mukhang malalim din ang iniisip niya. Naka-lotus position si James sa loob ng kwarto sa kama,
At si Thea naman ay umupo sa tapat niya sa parehong posisyon. Nagtama ang kanilang mga mata sa isa't isa. Napatingin si James sa napakagandang mukha sa harapan niya at seryosong nagtanong, Thea, tell me the truth. Where's my grandfather? Hindi ko alam. Natigilan si Thea sa biglang tanong at napayuko. Umiwas siya ng tingin sa mahigpit na tingin ni James. Buhay pa siya, di ba? Nakipag-ugnayan ka na ba sa kanya pagkatapos ng pagsubok sa Mount Arklands? Patuloy siyang pinipilit ni James para sa mga sagot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1066. Naramdaman ni James na ang kanyang lolo, si Thomas Caden, ay buhay pa. Gayunpaman, walang paraan upang mapatunayan o makumpirma ang kanyang mga hinala. Dahil malapit si Thea sa kanyang lolo, natural, tiyak na magkakontak ang dalawa at some point. Thea, please, I need to hear the truth. Inabot ni James ang kamay niya at ipinatong sa balikat ni Thea. Tumingin sa kanya si Thea at tumanggo ng mahina, tama ka. Buhay pa si Lolo. Nakontak ko siya bago kami pumunta dito, pero isang beses lang. Hindi ko siya maabot nang sinubukan ko siyang kontakan sa pangalawang pagkakataon. Wala akong ideya tungkol sa kanyang kasalukuyang kinaroroonan. Bakit binalak ni Lolo ang pagsubok sa Mount Arklands at peke ang kanyang kamatayan? Sino ang sinusubukan niyang linlangin? Honey, I really don't know. Lolo was the one who brought me to Mount Arklands. I don't know what he was trying to do. Sinabi niya sa akin pagkarating namin doon na hinahanap niya ang sacred fire. Fig. Habang hinahanap ito, nakatagpo kami ng 100 taong gulang na ahas ng apoy. Pinatay ito ni Lolo at pinadalisay ang gallbladder nito para maubos ko. Iyon ay kung paano ako nakakuha ng ikatlong ranggo na true energy. Hindi sigurado si Thea sa plano ni Thomas. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Thomas na hindi niya sasaktan si James at sinusubukan lamang siyang tulungan. That was the only reason she obeyed him. James frowned upon hearing her answer. He fell into thought. Maya-maya, huminga siya ng malalim at bumantong hininga. Pagkatapos, tinanong niya, ano ang kasalukuyang cultivation rank ni Lolo? Umiling si Thea at mahinang sinabi, hindi ko alam ang tungkol dyan. Hindi sinabi sa akin ni Lolo, pero masasabi kong makapangyarihan siya sa lakas na ipinakita niya sa harapan ko. At saka, alam niya ang lahat ng sikreto ng moonlit flowers on Cliffside's Edge. Gayunpaman, hindi siya nag-abala sa paggamit ng paraan ng paglilinang na iyon. Nangangahulugan ito na siya ay sapat na malakas na ang paraan ng paglilinang ng pagpipinta ay hindi magbabago ng malaki sa kanya. Sinukli ni James ang kanyang kamay sa kanyang buhok at napakamot sa kanyang ulo na frustratedly. He had trusted his grandfather all this time. Anuman ang sabihin ng mundo tungkol sa kanya, matibay ang kanyang paniniwala na ang kanyang lolo ay isang mabuting tao. Sa kauna-unahang pagkakataon, parang maitim na ulap ang bumabalot sa kanyang puso ng mga pagdududa tungkol sa kanyang lolo. Honey, Sir Caden isn't a bad person. I trust him, mahinang sabi ni Thea. Ma'am, dismissive na sagot ni James. Mula ngayon, kalimutan ang tungkol sa true spirit energy. Lumaki si Maxine na nagbabasa ng hindi mabilang na mga sinaunang aklat na naipasa sa mga Caden sa loob ng libu-libong taon. Ang mga tala sa sinaunang aklat ay dapat may ilang katotohanan sa kanila. Kung ang true spirit energy ay totoong ang devilish energy, nag-aalala ako na baka may mangyari sa iyo kung ipagpapatuloy mo ito. Sa halip, tuturuan kita ng heavenly breath. Sige, tumanggo si Thea. Nag-aalala rin siya sa hindi inaasahang epekto na maaaring idulot ng patuloy na paglilinang nito. Nanatili si James sa silid buong araw, itinuro ang heavenly breath kay Thea. Sa una, nilayon din niyang ipasa ang Invincible Body CD technique kay Thea. Gayunpaman, kinakailangan ang isa na magkaroon ng napakataas na pisikal na kakayahan. Sa kasamaang palad, hindi naabot ni Thea ang kinakailangang iyon, at ang puwersahang pagpapatupad nito ay magdudulot lamang ng pinsala sa kanyang pisikal na katawan. Lumipas ang gabi ng tahimik. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga gabi ng personal na paggabay ni James, sa wakas ay lubusan ng napag-aralan ni Thea ang pamamaraan ng paglilinang, ang heavenly breath. Madaling araw noon, at ang sikat ng araw ay sumisikat sa bintana. Binawi ni James ang kanyang lakas at nagtanong, naalala mo na ba ang lahat?
Tumango si Thea at sinabing, naalala ko ang ruta ng sirkulasyon ng enerhiya. Tumayo si James, magpatuloy sa paglilinang, at ang iyong tunay na enerhiya ay dahan-daang magiging true heavenly energy. Magiging posible na maabot mo ang ika-4 na ranggo o ika-5 ranggo kung masigasig kang magsasanay. Kung magagawa mo ito, magagawa mong maantala ang pagtanda ng iyong mga selula at manatiling kasing ganda ng isang bulaklak kahit na matapos ang mga dekada. Tumayo si Thea at sinundan si James. Lumabas ang dalawa sa kwarto. Sa kabilang banda, matagal nang nagising si Maxine. Nakasuot siya ng casual na damit, at ang kanyang mahabang buhok na kulay chestnut ay nakatali sa isang nakapusod. Sa wakas ay nagsimula siyang tumingin sa kanyang edad. Nakaupo sa gazebo si Maxine nang makita niyang naglalakad ang dalawa sa labas. Tumayo siya at gumuhit ang magandang ngiti sa kanyang mukha. James, kaninang madaling araw, dumating ang balita mula sa General Assembly Hall na ang hari ay nagsagawa ng isang pulong upang ipahayag ang iyong opisyal na appointment bilang emperador at commander ng Red Flame na si Annie. Lahat ng 3 partido ay pumirma ng kanilang pag-aproba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1067. Magandang umaga, Sol Ins. Salamat sa pagtutok sa Morning News Channel ni Sol. Kaninang umaga nagdaos ng pulong ang hari ng Sol sa General Assembly Hall. Tingnan natin ang ilang footage ng pulong. Sa video, ang hari ay nakasuot ng itim na suit at ang kanyang buhok ay nakasuklay ng maayos. Humarap siya sa kamera at inihayag, noong nakaraan, ang Emperor na humawak din sa posisyon bilang commander ng Red Flame Army, ay nakagawa ng isang malubhang krimen, at tinanggal ang kanyang titulo. Pagkatapos ng matagal at maingat na pagsasaalang-alang ng lahat ng miyembro ng Parliament, si James, ang commander ng Black Dragon Army, ay itinalaga na ngayon bilang bagong commander ng Red Flame Army. Malinaw ding ipinakita sa footage ang 3 partido na nagtatak ng kanilang mga selyo sa opisyal na dokumento ng appointment. Ang balita ay nagulat sa buong bansa. Anong nangyari? Bakit biglang naging commander si James ng Red Flame Army? Hindi ba siya na-demote? Ito na ba ang kanyang pagbabalik? Lahat ng major military at tabloid forums ay tinatalakay ang paksa ng paghalili ni James. Di nagtagal, nagsagawa ang bansa ng isa pang press conference at inihayag na si James ay palaging commander ng Black Dragon Army, at responsable sa pag-iimbestiga sa Emperor pati na rin sa pagbitay sa kanya. Ang mga tao sa buong bansa ay nagsaya at masiglang nag-usap tungkol sa balita. Hindi nagtagal, ipinadala kay James ang appointment letter. Tiningnan ni James ang appointment letter, at sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Pagmamalaki ni Maxine sa kanya. Congratulations, James. Simula ngayon, ikaw na ang magiging commander ng 2 hukbo at ikaw din ang pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa. Sok. Ngayong ikaw na ang commander ng Black Dragon Army at Red Flame Army, maaari mong sakupin ang kabisera sa loob ng ilang minuto kung pagsasama-samahin mo ang 2 puwersa. Magiging isang piraso din ng cake ang pagpasok mo sa Peace Mansion at pilitin ang hari na isuko ang kanyang posisyon. James rolled his eyes and reminded her, mag-ingat ka sa sinasabi mo, Maxine. What you're suggesting is treason. Nagbibiro lang ako. It's no big deal. Patuloy na ngumiti si Maxine ng masigla. Kung gagamitin mo ang pagkakataong ito upang makuha ang puso ng mga tao at magbitiw sa iyong posisyon bilang commander para pumasok sa politika, ang posisyon ng hari ay garantisadong mapapasa iyo pagkatapos ng halalan 1 taon mula ngayon. Hindi ako interesado. Umiling si James at agad na ibinaba ang kanyang ideya. Sa pamamagitan ng regular na kumbensyon, ang mga miyembro ng militar ay hindi karapat-dapat para sa halalan. Ang mga kandidato para sa hari ay palaging mula sa politikal na mundo. Ang kasalukuyang hari ng Sol ay muling nahalal at nasa kapangyarihan sa loob ng mahigit 30 taon. Hindi sumagi sa isip ni James ang pag-iisip at hindi rin siya interesado sa posisyon. Kung hindi dahil sa mahinang estado ng mga gawain ng bansa, hindi niya gugustuhing maging commander ng Black Dragon Army. Mas pinili niya ang kanyang walang malasakit na buhay sa Kensington nang magpakasal siya sa mga kalahan at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga pambansang gawain. Kailangan kong bisitahin ang base ng Red Flame Army. Siya ay pinagbawalan na pumasok sa base ng Red Flame Army noong nakaraang araw. Kaya naman, gusto niyang pumunta muli ngayon. Tanong ni Thea, gusto mo samahan kita?
Tinanggihan ni James ang kanyang alok. No need. You stay right here with your peace of mind. If you can, use the God King Palace's network to get information about Madeline's research facilities abroad. After we confirm the location and I get information on Mr. Gabriel's whereabouts, we maaaring kumilos ng sabay-sabay. Tumango si Thea. Sige. Ipapasa ko ang utos na gamitin ang buong intelligence network ng God King Palace para mag-imbestiga. Nakahinga si James na nasa tabi niya ang God King Palace. Ngayon ay mayroon siyang tatlong puwersa na nag-iimbestiga sa bagay na ito ng sabay-sabay ang Dark Castle, Dragon Palace, at God King Palace. Sa sabay-sabay na pagsisiyasat ng tatlo sa paksa, tiyak na mahahanap nila ang mga pasilidad sa pagsasaliksik sa huli kahit gaano pa ito kaingat na itinago ni Madeline. Hindi na nagsalita pa si James at tumalikod na para umalis. Sa sandaling lumabas siya ng Emperor's Mansion, nakita niya ang hindi mabilang na mga mararangyang sasakyan na nakaparada sa malapit at maraming mayayamang tao ang nakatayo sa harap ng mga sasakyan. Ang pinakamurang kotse sa kanila ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10-10 milyon. Bukod pa rito, maraming limitadong edisyong sasakyan na nakaparada sa labas ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon hanggang daan-daang milyon. Nang makita ang mga mararangyang sasakyan sa di kalayuan, napangiti si James sa loob. Inasahan niyang mangyayari ito. Sa sandaling ipahayag ang balita, hindi mabilang na maimpluwensyang mga pamilya sa kabisera ang susubukan na makuha sa kanyang magagandang libro. Inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa at humakbang palapit sa isang nakaka-relax na paraan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1068. Maraming maimpluwensyang figure ng kapital ang nakatayo sa harap ng kanilang mga mamahaling sasakyan, naghihintay ng pagkakataong makilala si James. Isang maganda at kurbadang babae na nagradiated ng isang makinang nakapaligiran sa kanyang 20s ang lumapit at binati si James ng isang matingkad na ngiti. Nagkita tayong muli, James. Ito ay walang iba kundi si Yuna, ang chairman ng Longevity Pharmaceuticals sa Kensington. Matapos mapilitan ang kanilang kumpanya na umalis sa Kensington, bumalik siya sa Lawson sa capital. Matapos malaman ang tungkol sa appointment ni James bilang bagong emperor, lumabas siya sa kanyang paraan at partikular na nagbihis para makipagkita sa kanya. She put on her best business smile at umaktong parang matalik niyang kaibigan si James. Napatingin si James kay Yuna at ngumisi. Yuna, right, I remember you. When Thea came to you for help, sinadya mong mas mahirap ang sitwasyon para sa kanya at ilagay ang mga kalahan sa isang krisis. Nang marinig ito, agad na nawala ang ngiti ni Yuna sa kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat at kahihiyan. Nagmamadali niyang sinubukang itama ang sarili. James, I can explain. Sino ka para tawagan ako sa aking personal na pangalan? Nagdilim ang mukha ni James at ang kanyang mga mata ay tumigas sa bakal na mga bato. Agad na binago ni Yuna ang kanyang mga salita. Emperador. I'll deal with the Lawsons later, personally. Ngumuso si James habang lumalayo ng masama. Nagnganga ang ngipin ni Yuna. Nagkamali ang lahat. Dahil magkakilala na sila noon, naisip ni Yuna na kaya niyang i-ingratiate ang sarili kay James. Ang Lawsons ay itatakda para sa tagumpay sa susunod na ilang dekada kung magagawa nilang kaibiganin ang bagong Emperor at Dragon King ng Southern Plains. Hindi niya inaasahan na si James ay nagtatanim pa rin ng sama ng loob sa kanya tungkol sa nangyari sa Kensington. Emperor, maganda ang relasyon ko kay Thea. We're best friends who talk about everything. Magandang relasyon. Kung mayroon kang ganoong kagandang relasyon, hindi mo na mapuputol ang mga relasyon sa sandaling nasangkot ako sa gulo. Emperor, naaalala mo ba ako? Lumapit kay James ang isang gwapong binata na nasa 20s at magalang na ibinaba ang ulo. Ikaw dapat ang may-ari ng gourmand sa Kensington, Mr. Grayson. You're a pretty good man, sagot ni James. Nang marinig ni James kung sino siya ay lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Brian. Ang iba pang mga bigwig na naruroon ay lahat ay naiinggit sa kanya. Ang mga Grayson ay malapit nang umani ng mga bunga ng pagsisikap ni Brian. Isang chubby middle-aged na lalaki ang nakatayo sa crowd. Siya ang chairman ng Celestial Group, si Alex. He wanted to cozy up to James since they had some history together. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na humakbang matapos masaksihan ang nangyari kay Yuna.
Sabi ni Brian, Sir, ilang araw na lang ang kaarawan ni Seth ng lolo ko. Sa palagay mo, maaari ka bang maglaan ng oras upang pumunta sa aming lugar? Ipinapangako ko na hindi namin aabutin ang iyong oras. Ang hiling lang namin ay iyon, manalangin kang bumisita at magbigay ng salita ng pagpapala sa aking ama. Sabik na tumingin si Bryson kay James, ngunit kasabay nito, natakot siyang baka tumanggi si James ng husto. James replied with an amused smile, with the way you were trying to talk to me, I thought you have something important to ask. Sure, I'll be there when the time comes. Lahat ng iba pang mayayamang tao na naruroon ay halos berde sa inggit habang pinapanood nila ang mapayapang palitan. Ang Graysons ay talagang magiging malaki ito sa oras na ito. Sa pag-aalaga sa kanila ng Dragon King at ng Emperor, halos imposibleng kumita ng kayamanan. Dragon King. No, wait, Emperor. It's me, Matthew. We've met before. Lumapit ang isang binata at sinubukang bigyan ng mainit na pagbati si James. Ito ang lalaking muntik ng pakasalan ni Tiara. Naantala ni Maxine ang kanilang engagement ceremony at pinigilan silang magpakasal. Napatingin si James kay Matthew. Oh, ikaw pala. Anong problema? The engagement between Tiara and I was an honest mistake. Kung alam ko lang na babae mo siya, hindi ko naiisipin na pakasalan siya. Buti na lang at naiwasan na ang sitwasyon. I came here to specifically apologize for it. Habang nagsasalita, napaluhod si Matthew bilang pagpapakita ng kanyang pagsisisi. Dragon King, I'd like to express my deepest apologies. From today onwards, I'll be your dog, Woof. Woof. Napakurap-kurap si James at mabilis siyang hinikayat na tumayo. You should be more conscientious about your image. I'm the Dragon King and the Emperor. If you get out about you nilang and barking at me, the people of Seoul misunderstood. Bumangon ka na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1069. Nang marinig ito, mabilis na bumalik si Matthew sa kanyang paanan at tumabi kay James. Yumuko siya at buong kabab ang loob na nakiusap sa kanya, Hari ng Dragon, Emperor, hindi, Dragon Emperor. Naghanda ang mga Henderson ng isang piging upang ipagdiwang ang iyong appointment bilang Dragon Emperor, lubos na pinarangalan kung biyayin mo kami sa iyong presensya. Matthew, tahasan mo bang sinusuhol ako? Bilang Dragon King ng Southern Plains at Commander ng Red Flame Army, ang aking pag-uugali ay dapat na maging halimbawa para sa iba. Bilang paggalang sa iyong kasipagan, ituturing ko ito bilang kung lasing ka ngayon at nagbubuga ng katarantaduhan sa iyong pagkahilo. Kung gagawin mo ulit ang ganoong bagay, sigurado akong batid mo na ang mga kalalabasan nito. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata habang pinababayaan niya ang kanyang babala kay Matthew. Tumutulo ang pawis sa mukha ni Matthew dahil sa takot na nararamdaman. Unti-unting tinahak ni James ang dagat ng mayayaman at maimpluwensyang tao. Ang iba pang mayayamang figure ay masigasig na bumati sa kanya. May mga nagdala pa ng kanilang mga anak na babae para ipakilala sila kay James. Emperor, I heard you've divorced your wife. This is my daughter. She's 22 years old and is a graduate student at Capital University. She's never had a boyfriend before and is definitely virgin. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang buong pananabik na nagpakilala sa kanyang anak, at ang dalaga sa tabi niya ay maamo na ibinaba ang kanyang ulo. Sinulyapan ni James ang babae at nanunuyang sinabi, Okay. My mansion lacks a cleaner. She can sweep the floors in the mansion from now on. Hindi niya tinanggihan ang alok ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at piniling tumugon ng mapangahas. Dahil alam niyang maraming big shot ang nanonood, sinadya niyang kumilos ng walang kabuluhan para mawalan ng bantay ang mga tao. Ito ang tanging pagkakataon niya na mag-iwan ng impresyon sa kanyang pagkatao. Gusto niyang maliitin siya ng mga ito. Anong ginagawa mo, Lisa? Bilasan mo at magpasalamat ka sa emperador. Hinayla ng medyo may edad na lalaki ang braso ng babae sa tabi niya. Natauhan ang babae at agad na nagsalita, Salamat, emperador. Sige, dapat maghiwa-hiwalay ang lahat mula rito ngayon din. Pupunta ako sa base ng Red Flame Army. Gagawin ko ang succession ceremony sa rehiyon ng militar at iniimbitahan ko kayong lahat na manood. Kumaway si James ng palom na may ngiti at sumakay sa isang sasakyang pangmilitar,
umalis sa ilalim ng maingat na mga mata ng karamihan. Congratulations, Mr. Grayson. Binabati kita, ang mga Grayson ay lalago sa ilalim ng proteksyon ng emperador. Congratulations, Mr. Lambert. Ang iyong anak na babae ay na-recruit sa Emperor's Mansion, at tiyak na makikinabang dito ang iyong pamilya. Lumapit ang ilan sa mga mayayamang tao sa mga tinatrato ng maayos ni James. Samantala, sa Peace Mansion, iniulat ni Gloom ang lahat ng nangyari. Hari, may balita na maraming mayayamang tao ang pumunta upang makilala si James. Sumandal ang hari sa sofa, hinimas ang kanyang mga templo, at itinuring ito na parang isang malinaw na katotohanan. Hindi ba ito inaasahan? Ang commander ng Red Flame Army ay ang pinakamakapangyarihang tao ng kabisera. Normal lang na sinusubukan nila siyang pasayahin. Pero, ang ugali ni James. Bahagyang kumunot ang noo ni Gloom. Medyo nagbago na siya. The king parted his lips and said, Maxine is working with James now. The two of them must have devised a plan to kill Mr. Gabriel. Perhaps, they've already started taking action. He's putting on a show for Mr. Si Gabriel at ang iba pang malalaking puwersa sa kabisera, kaya iniisip nila na mahal niya ang vanity at kapangyarihan. Gusto niyang maniwala sila na puno lang siya ng mainit na hangin. Tanong ni Gloom, dahil naiintindihan mo ang kanyang plano ng napakabilis, hindi na kailangan pang mahuli ng iba. Walang silbi para sa kanya na maglagay ng ganoong display. Napangiti ng matalim ang hari at sinabing, marahil hindi. Depende ito sa susunod niyang gagawin. Ipagpatuloy natin kung ano ang gagawin niya. Gusto kong makita kung anong uri ng bagyo ang maaaring pukawin ng batang ito sa kabisera pagkatapos kunin ang posisyon ng emperador. Panipi. Inaasahan ito ng hari. 30 taon na siyang naghari kay Sol. Sa nakalipas na 30 taon, ang pangunahing pinagtutuunan niya ng pansin ay ang pagbuo ng bansa. Ang kanyang pagsusumikap sa mga taon na pinaglangkuran niya ay nagdulot ng mga pagbabago sa Sol. Gayunpaman, dahil sa kanyang posisyon bilang isang ganap na awtoridad, hindi niya nagawang harapin ang iba pang mga bagay. Ang kasalukuyang sitwasyon sa kabisera ay isang gulo, at ang relasyon sa pagitan ng mga pamilya at ng mga nasa kapangyarihan ay masalimuot at pinakamahina. Ipagpatuloy ang pagsubaybay kay James at iulat ang bawat kilos niya sa akin, utos ng hari. Naiintindihan. Tumango si Gloom. Samantala, magalang na nakayuko si Mr. Gabriel sa isang sala na may apoy ng karbon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1070. Nakaupo sa sofa ang isang matandang lalaki na may maiksi at puting buhok sa maayos na gupit. Anong dinadala mo dito, sir? Maingat na tanong ni Yaroslav, na kilala rin bilang Mr. Gabriel. Paanong hindi ako napadpad dito para sa isang bagay na kasing major nito? Pugutan ka na ng ulo at patay sa lupa kung hindi ako dumating. Sir, si James ba ang tinutukoy mo? Natigilan si Yaroslav saglit. Tapos, nagpatuloy agad si Mr. Gabriel. Alam kong gusto ako ng hari na puksain upang ang mga tao mula sa aming pangkat ay magbunyag ng kanilang sarili sa kasunod na kaguluhan. Gayunpaman, hindi niya nais na gumawa ng anumang matapang na galaw. Kaya't ginagamit niya si James bilang kanyang espada. Be that as it may, duda ako na kayang gawin ni James ang kahit ano. Ganun ba? Tumingin ang matandang lalaki kay Yaroslav at patagang nagtanong, paano mo maihahambing kay Donovan Blythe? Nag-aalangan na sumagot si Yaroslav, hindi pa kami personal na lumaban sa isa't isa, ngunit malamang na hindi ako katugma sa kanya dahil napag-aralan niya ang Blythe Fist of Abomination. Exactly, you're no match for him. Naturally, how does this pit you against James? Ang pag-atake ni James ay maaaring magpasuka ng dugo kay Donovan, at wala siyang choice kundi humingi ng tulong sa Grand Patriarch of the Blithiz. Kung si James ay determinadong patayin ka, mas maaga kang magiging isang lumilipad na baboy kaysa makatakas ng matagumpay. Nanlaki ang mga mata ni Yaroslav bilang pagkilala. Teka, si James ba ang matandang nakipag-away sa Mount Little Root? Tama, muli, sir, kailangan niyo po akong iligtas. Naging seryoso ang mukha ng matanda. Medyo lumampas sa kanyang inaasahan ang mga bagay. Mabilis na bumubuti ang mga kasanayan ni James at nagsimula itong gawing komplikado ang mga bagay.
Hindi niya maaaring hayaang mamatay si Mr. Gabriel. Kung hindi, ang lahat ay mahuhulog sa mga tahi. Gayunpaman, kung hindi mamatay si Mr. Gabriel, walang humpay na hahabulin sila ni James at maaaring magdulot ng mas maraming problema sa proseso. Yaroslav, sorry to say but I need you to take one for the team. For the Mount Thunder Conference to proceed smoothly, your death is crucial. James will stop interfering after you're out of the picture. Ngunit, sir, tiyak na sisirain ni James ang lahat ng mga pasilidad ng pananaliksik pagkatapos akong patayin. Bunga ito ng mga taon at taon ng pagsusumikap. Casual na ikinaway ng matanda ang kanyang kamay. There's no need for you to worry about that. For now, you'll have to die at James's hands. As for if you can survive, well, that will depend on your own capabilities. If you can think of a paraan upang iligtas ang iyong sarili, maaari kang mabuhay. Tumayo ang matanda at lumabas sa likod ng pinto. Umupo si Yaroslav at malalim ang iniisip. Iligtas ko ang sarili ko. Paano ko ililigtas ang sarili ko? Paano ko gagawin iyon kung kahit ang mga taong sumusuporta sa akin ay iniwan na ako? Ultimately, outsider lang ako. Compared to the relatives, I'm easily disposable pawn. Mapait na bamulong si Yaroslav. Biglang napuno ng determinasyon ang kanyang mukha, at siya ay nagmamadaling tumayo. Kailangan kong puntahan ang pinuno. Walang karapatan si Thomas na magdesisyon kung mabubuhay ako o mamamatay. Hindi ako nagtatrabaho para sa kanya. Matapos ang kanyang deklarasyon, mabilis na umalis si Yaroslav. Samantala, nakarating na si James sa base ng Red Flame Army. Bumaba siya ng sasakyan at nakita niya ang dalawang hanay ng mga kumpleto na armadong sundalo na naghihintay sa tarangkahan ng rehiyon ng militar na may nakaladlad na pulang carpet para salubungin siya. Nakatayo sa harapan ang 7 hanggang 8 one-star generals. Habang naglalakad si James, isang maayos at matunog na pagbati ang yumanig sa kalangitan. Maligayang pagdating, Emperador. Nakakabingi ang pagtanggap. Lumapit si James sa kanila. Lumakad ang general na hamarang sa kanyang dinadaanan noong nakaraang gabi na may ngiti sa kanyang mukha. Emperor, salamat sa pagbisita sa amin. You're welcome to inspect the military region. Tinuro siya ni James at sinabing, I remember you. You blocked my path yesterday. Emperor, ako nga ang may kasalanan sa kasalanang iyon. Kung nais ng emperador na parusahan ako, tatanggapin ko ang iyong hatol. Forget it. Just lead me around the place. Hindi na itinuloy ni James ang bagay na iyon. Tiningnan niya ang mga general na nasa harapan niya at isa-isa silang sinipat. Karamihan sa mga general ng Red Flame Army ay nagtrabaho para sa nakaraang emperador. Ang mga taong ito ay hindi mga taong kaagad niyang pagkakatiwalaan sa kanyang buhay. Si James ay nagsisikap na humanap ng pagkakataon para maalis sila.